Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1731-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagliwanag ang mga mata ni Eldeng. Bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang labi na para bang nagtagumpay ang kanyang masamang balak. Habang si Pang Duan at ang iba pa ay nagpakita ng gulat na tingin. May kaba ang batang ito. Sa halip, si Jeslan ang medyo nag-aalalang nagsabi, Mateo, hindi ka dapat kumilos ng walang sapat na konsiderasyon. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, isa lang akong nagngangalit na alupihan, walang problema. Bakit hindi si Ate Jeslan ang magbantay sa akin, paano? Nag-isip si Jeslan ngunit tumango pa rin. Hindi rin nagsalita si Mateo nang walang kabuluhan, inilabas ang Junie Sword at dahan-daang naglakad patungo sa Raging Fire Centipede. Nang makita ang Junie Sword, ang mga mata ni Pang Duan, Eldeng, at ng iba pa ay hindi sinasadyang tumalim. Mataas na ranggong banal na Panginoon, mystical na kayamanan. May pinagmulan nga ang batang ito. Lalo na si Eldeng, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sakam na tingin. Kahit na siya ay 6th Firmament Divine Lord na, isa lamang siyang initial rank Divine Lord Mystical Treasure na nasa kamay. Kung ikukumpara kay Mateo, para lang siyang pulubi. Walang pagmamadali na naglakad si Mateo patungo sa Raging Fire Centipede nang walang kahit kaunting pressure. Iklik ng iklik. Ang alupihan ay nagpakawala ng sunod-sunod na kakaibang huni at biglang lumingon, sumubsob sa kakahuyan. Nanlaki ang mga mata ni Eldeng, medyo nabigla sa bigla ang pagbabagong ito. Talaga bang tumakbo ang Raging Fire alupihan? Nakaharap sa isang taong may Divine Lord sa ikatlong langit, tumakbo ba talaga ito? Kailangang malaman ng isa, ang lakas ng mababangas na halimaw ay karaniwang mas malakas kaysa sa mga taong may parehong ranggo. Bukod dito, ang mga mababangas na hayop na hindi sibilisado, sa sitwasyon kung saan hindi masyadong malaki ang agwat sa kapangyarihan, ay hindi malalaman kung ano ang tinatawag na takot. Halimbawa, nang malinaw na nakita ng Raging Fire Centipede na mayroong 5 hanggang 6 na tao rito ngayon lang, plano pa rin itong atakihin sila. Ngayon, ano ang nangyayari? Saan ka tumatakbo? Nang sila ay gulat na gulat, gumalaw ang figure ni Mateo, sumuot sa kagubatan. Nagulat na naman ang lahat, ang taba talaga ng batang ito. Mateo, huwag kang habulin. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Jeslan, agad niyang dinala ang kanyang espada at hinabol ito. Pero habang dumadaan sa masukal na kagubatan, paano naroon pa rin ang figure ni Mateo? Hindi sumuko si Jeslan at muling humabol. Bumalik sa kanyang katinoan si Eldeng, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang maningning na ngiti. Sinusubukan talaga ng batang ito ang kamatayan. Anong problema sa Raging Fire alupihan na yan? Bakit ito tumakbo nang makita si Mateo? Tanong ni Pang Duan na may pagtataka. Ngumiti si Eldeng at sinabing, ano pa kaya iyon? Tiyak na nakapagbukas ito ng kaunting karunungan at napagtanto na hindi tayo dapat paglaruan, kaya naman tatakbo ito palayo. Tumango si Pang Duan at sinabing, malamang na ganoon nga. Kaya lang. Mapanganib ang paghabol ni Mateo ng ganito. Sana mahanap siya ni Jeslan. Natural lang na hindi umaasa si Eldeng na babalik si Mateo at nakangiting sinabi, mainitin talaga ang ulo ng batang iyon. Kung gusto niya mismong maghangad ng kamatayan, hindi niya masisisi ang iba. Umiling din si Pang Duan, pakiramdam niya ay hindi makatwiran ang mga kalokohang ginawa ni Mateo. Kahit ayaw niya kay Eldeng, tama rin ang sinabi ni Eldeng. Walang kahit anong kamalayan sa sarili itong si Mateo. Kung mamamatay man siya, hindi rin niya masisisi ang iba. Di nagtagal, kumari pa ng takbo palabas si Jeslan mula sa masukal na kakahuyan, ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Kumusta? Nahanap mo na ba siya? Kahit alam na niya ang resulta, nagtanong pa rin siya. Nihalata ni Pang Duan na labis na nag-aalala si Jeslan para sa nakababatang kapatid na ito. Umiling si Jeslan ng medyo blanko, ang buong katawan niya ay parang pagod na pagod. Lihim na natuwa si Eldeng sa kanyang puso at sinabing, hindi mo na kailangang alalahanin ang batang iyon, sa ngayon, malamang ay nilamon na siya ng Raging Fire Centipede. Ipagpatuloy natin ang paglalakad. Nang marinig ito ni Jeslan, naiinis niyang sinabi, Eldeng, anong ibig mong sabihin? Ganito mo tinatito ang mga kasama mo.
Kung iiwan mo na si Mateo ngayon, iiwan mo ba kami agad kung sakaling makaranas kami ng panganib mamaya? Hindi napigilan ni Eldeng ang mabulunan ng marinig iyon, ang pangit ng ekspresyon niya habang sinasabi, paano nangyari iyon? Masyadong pinalaki ng batang iyon ang sarili niyang kakayahan at hinabol ang sarili niya. Hindi ko rin siya pinilit na sumama. Bawal sa kanila ang pag-iwan ng mga kasama. Ito ay isang hindi binibigkas na tuntunin sa mga pangkat na madalas pumupunta sa lugar. Kapag kumalat na ang reputasyon, wala nang maglalakas loob na gamitin ang mga ito sa hinaharap. Isang tao lang ang papasok sa bundok, at napakalaki rin ng panganib. Medyo nabunyag ng mga salita ni Jeslan ang kanyang motibo, hindi na talaga naglakas loob si Eldeng na sumunod pa. Boss Duan, hinihiling ko pong hintayin ninyo rito si Mateo. Tumingin si Jeslan kay Pang Duan at sinabi ng may seryosong ekspresyon. Pinag-isipan ito ni Pang Duan at tumango, kung gayon, maghihintay tayo ng 1 oras para sa kanya. Kung wala pa rin siya rito sa loob ng 1 oras, kailangan na nating magpatuloy. Hindi na kailangan, babalik na ako. Gusto pa sanang magsalita ni Jeslan nang biglang may narinig siyang boses. Sinundan ng lahat ang boses at lumingon, at nakita si Mateo na dahan-daang naglalakad palabas ng masukal na kagubatan. Biglang nag-iba ang tingin ng lahat, at kitang-kita ang gulat sa kanilang mga mata. Nang makita niya lang na pagkalabas ni Mateo, isang malaking alupihan ang lumabas mula sa likuran. Kinakaladkad ni Mateo ang alupihan, patay na ito hanggang sa halos hindi na ito mamatay pa. Putok. Casual na inihagis ni Mateo ang Raging Fire Centipede sa harap ng lahat. Nagtatakang tanong ni Pang Duan, ito. Ikaw ba ang may gawa nito? Ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi. May iba pa ba? Natigilan ang lahat, ang kinalabasan ay napakalayo sa kanilang inaasahan. Lalo na si Eldeng, mas lalong hindi siya komportable kaysa sa nakakain langaw. Sa simula, sinintensyahan na niya si Mateo ng kamatayan, dahil sa tuwa at saya sa puso niya. Sino ang mag-aakala na sa isang iglap, hindi lang bumalik si Mateo, napatay pa niya ang Raging Fire Centipede. Habang nagsasalita, kumuha si Mateo ng ilang matingkad na pulang prutas at isa-isang inihagis ang mga ito. Siyempre, maliban kay Eldeng. Nasalo ni Pang Duan ang mga prutas, ang tingin ay nakatuon habang gulat na sinabi, rank 4 spirit medicine na blood curdle fruit. Ikaw. Saan mo nakuha yan? Sabi ni Mateo, hinabol ko ang halimaw na ito ngayon lang, hinabol ko hanggang sa lungga nito. Pagkatapos ko itong mapatay, hinanap ko ang lungga nito habang nasa lungga ako at natagpuan ko ang mga blood curdle fruits na ito. Dahil lahat ay nasa iisang grupo, syempre ang mga makakakita nito ay makakakuha ng bahagi. Gayon din, ang Raging Fire Centipede na ito ay ibibigay kay Boss Duan. Ang mga benepisyong makukuha mamaya ay ipamamahagi ni Boss Duan. Bagamat ang blood curdle fruit ay hindi naman isang napakabihirang rank 4 spirit medicine, ang basta na lang pagbenta sa halagang ilang bilyong divine essence stones ay posible pa rin. Si Mateo ay itinuturing na nagbigay sa kanila ng isang malaking regalo. Wala silang ginawa at nakakuha ng ilang bilyong divine essence stones. Bukod pa rito, ang Raging Fire alupihang ito ay puno rin ng kayamanan mula ulo hanggang paa. Akala pa nga nila dati ay nandito si Mateo para kumuha ng mga benepisyo. Sa isang iglap, binigyan sila ni Mateo ng napakaraming benepisyo. Tiningnan ni Boss Duan si Mateo nang may pagtataka sa mukha, hindi niya inaasahan na magiging ganito kabukas palad si Mateo. Mas lalo silang nakasisiguro na ang pagkakakilanlan ni Mateo ay talagang kakaiba. Kung isa man sa kanila iyon, tiyak na ibubulsa nila ang mga bagay na ito ng mag-isa. Alinman sa dalawa, wala ring nakakita. Pero kinuha talaga ni Mateo ang mga ito para ibahagi sa lahat. Malungkot ang ekspresyon ni Elden Lord habang seryosong sinasabi, Punk, anong ibig sabihin nito? Kung ang mga nakakakita ay may bahagi, bakit ang iba ay mayroon, pero ako ay wala? Humihingi ng paumanhin si Mateo, kapatid na Lord, pasensya na talaga, 5 blood curdle fruits lang ang nakita nitong Crosswell sa lungga nito ngayon lang at hindi ko talaga mahanap ang pang-anim. Napipilitin akong gawing medyo abala ang sitwasyon para kay Brother Lord. Kung may mahahanap ako mamaya, ihahatid ng Crosswell na ito si Brother Lord para ibahagi ito. Sa isang pangungusap ni Mateo, palihim na natuwa ang lahat sa kanilang mga puso. Ang mga blood curdle fruits na ito ay hindi naman sobra o kulang, 5 lang ang maganda. Nagkataon lang din, di ba?
Bukod pa rito, ibinahagi ni Mateo sa iba, tanging ang kay Eldeng lang ang kulang. Hindi rin ito nagkataon. Malungkot ang ekspresyon ni Eldeng habang sinasabi, "Humph. Bata, magaling. Isa lamang blood curdle fruit, wala namang iniisip ang tatay mo tungkol dyan." 1732. Itinabi ni Pang Duan ang bangkay ng nagngangalit na apoy na alupihan, muling sinimula ng grupo ang paglalakbay. Nagmukhang gulat na gulat si Jeslan at sinabing, "Napakapabaya mo, bata." Ngayon lang, tinakot mo ng husto si Ate Jeslan. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Isa lang itong nagngangalit na alupihan. Hindi ako masasaktan nito. Pero Ate Jeslan, maaari ko bang itanong? Mukhang nag-aalala ka sa akin." Noong una, inakala lang ni Mateo na napakabait ni Jeslan. Pero kalaunan, unti-unting naramdaman ni Mateo ang pag-aalala ni Jeslan. Lalo na noong inutusan siya ni Eldeng na harapin ang Raging Fire Centipede kanina. Bumantong hininga si Jeslan at sinabing, "Kapag nakita ka ni Ate Jeslan, maiisip ko ang malas kong nakababatang kapatid. Kasing edad mo siya." Noon, bata pa siya at masigla, gustong homanin ang Sky Demon Mountain Range, pero habang nagsasalita hanggang dito, bahagyang nabulunan si Jeslan. Napagtanto ito ni Mateo nang marinig niya ito at bumantong hininga, paumanhin, "Ang aking taos-pusong pakikiramay, Elder Sister Jing." Humajejek at tumitig si Jeslan habang sinasabi, "Baliw ka, minumura mo ang nakababatang kapatid ko ha. Hindi pa siya patay." Natigilan si Mateo nang marinig iyon, agad na nakaramdam ng labis na pagkakasala. "Sabi ko, ate, sa ginawa mo kanina lang, iisipin ng kahit sino na patay na siya." Nang makita ang masamang tingin ni Mateo, tumawa si Jeslan at sinabing, "Sige, sige, si ate ang hindi malinaw na nagsabi. Hindi kita sinisisi. Ang hitsurang iyon ay umaapaw sa pang-aakit." Nang dama po ito sa mga mata ni Eldeng na hindi kalayuan, hindi at nagbibiruan lang ang magkasintahan. "Brat, bago ka lumabas, siguradong hindi sinabi sa'yo ng tatay mo na may mga taong hindi mo kayang galitin. Maglakas loob kang ang paglaruan ako, hahayaan kitang mamatay nang hindi mo man lang nalalaman kung paano ka namatay." Hinatulan na ni Eldeng ng kamatayan si Mateo sa kanyang puso. Hanggat may pagkakataon, tiyak na ililibing niya ng buhay si Mateo. Ang ganitong uri ng bagay, hindi lang isang beses o dalawang beses niya na itong nagawa. Sa pamamagitan lamang ng paalitang salaysay ni Jeslan nalaman ni Mateo ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid. Lumalabas na hindi miyembro ng Linyaw Imperial City si Jeslan. Gustong hasay ng kanyang nakababatang kapatid ang sarili, kaya palihim itong umalis sa kanilang bayan at pumasok sa Sky Demon Mountain Range upang magsanay. Nang malaman ni Jeslan ang balita na umalis ng bahay ang kanyang nakababatang kapatid, nang mahulaan niyang tiyak na pupunta ito rito, agad siyang nagtungo sa Linyaw Imperial City. Pagkatapos niyang magtanong tungkol dito ay saka lang niya nalaman na pumunta nga rito ang kanyang nakababatang kapatid, at nakapunta pa nga sa bundok. Pagkaraan lamang ng ilang panahon, ang nalaman niya sa huli ay ang kanyang kapatid ay dinapuan ng kakaibang lason. Naghanap si Jeslan ng mga mahimalang manggagamot sa Linyaw Imperial City at hindi rin niya magamot ang lason ng kanyang nakababatang kapatid. Mayroon lamang siyang mga espesyal na paraan na magagamit upang pansamantalang mapigilan ang lason ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya nang ahas na umalis sa Linyaw Imperial City. Natatakot siyang mamatay ang kanyang nakababatang kapatid sa daan. Kaya naman, naging mangangaso na lang siya rito, sinusundan ang mga pangkat papasok at palabas ng Sky Demon Mountain Range para suportahan ang kanyang nakababatang kapatid. Kasalukuyan, ang insidente ng pagsiklab ng lason ay lalong lumalala. Ito ay isang indikasyon na wala na siyang gaanong oras. Kaya nang marinig ang tungkol sa kanya, naunawaan na ngayon ni Mateo na iyon ang dahilan kung bakit malulungkot si Jeslan. Dahil alam ito, bumantong hininga rin si Mateo. Si Jeslan, isang babae, ay gumugol ng napakaraming taon sa Linyaw Imperial City para sa kanyang kapatid, talagang hindi madali. Ang Linyaw Imperial City ay malinaw na naiiba sa ibang mga lungsod ng imperyo. Ang mahihina ay biktima at ang malalakas na piging ay dito. Mas kitang-kita ito kaysa sa ibang mga lugar. Kung walang lakas, mahirap makaabante kahit isang pulgada rito. Tulad ng dati, pinilit siya ni Eldeng na lumaban sa Raging Fire alupihan. Bukod kay Jeslan, walang tumulong na magsalita para sa kanya. Kung malakas siya, ang pagpatay sa Raging Fire Centipede ay isang bagay.
Kung kulang na ang lakas niya at talagang namatay na siya. Malamang, walang malulungkot, at sa halip ay kutsain siya dahil sa kakulangan ng kanyang lakas. Ang mga tao rito ay pawang makatotohanan. Naglakad silang magkasama para sa kapakinabangan at nagpatayan din para sa kapakinabangan. Sabi ni Mateo, Ate Jeslan, huwag kang mag-alala. Ang laso ng nakababata mong kapatid, tutulungan ko siyang lutisin ito. Sa oras na iyon, makakauwi na kayo. Nakaramdam si Jeslan ng kaunting tuwa nang marinig niya ito, ngunit sa halip ay ngumiti siya at sinabing, "Hanako, kuya. Mabuti ang intensyon mo, naiintindihan iyon ni ate. Labis mong pinahahalagahan ang sarili mong kakayahan." Kahit si Master Vic, ang kapatid ng nakababatang kapatid na si Jing, ay hindi siya kayang gamutin. Ikaw, isang hambog na batang hindi pa ganap ang buhok, anong pinagsasasabi mo? Malamig na ngumiti si Eldeng at sinabi. Ngumiti rin si Pang Duan at sinabing, hindi ko inaasahan na si Brother Crosswell ay isang alchemist. Pero si Master Vic ay isang 5-star alchemy god. Kahit siya ay walang magawa, kaya malamang ay wala kang magagawa. Nang matanggap ang Blood Curdle Fruit at ang bangkay ni Raging Fire Centipede, mas gumanda ang pakikitungo ni Pang Duan kay Mateo. Pero sa bagay na ito, malinaw na naramdaman niyang masyadong nagyayabang si Mateo. Napangiti si Jeslan ng mapait at sinabing, maraming beses akong naghanap ng koneksyon at sa wakas ay natagpuan ko na ang koneksyon ni Master Vic. Hindi ko lang inaasahan na kahit siya ay wala ring magawa tungkol dito. Malapit ang Linyaw Imperial City sa Sky Demon Mountain Range. Hindi mabilang na mga martial artist ang namamatay at nasusugatan araw-araw. Sa ganitong uri ng lugar, ang propesyon ng alchemy ay natural na lubos na maunlad. Hindi naman kakaiba ang pagkakaroon ng isang 5-star alchemy god. Biglang lumapit si Mateo kay Jeslan at sumangot ng malakas. Nagulat si Jeslan at inakala pang magiging walang kabuluhan si Mateo sa kanya, kaya dali-daling umiwas at galit na sinabi, Mateo, anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Mateo, dahan-daang ipinikit ang mga mata, at ibinuka ang bibig para sabihin, Ironwood Incense, Hunting Cloud Light Breeze Powder, Sandalwood Woaming Grass. Mukhang kapag sumiklab ang toxicity ng nakababata mong kapatid, dapat ay mainit at malamig, at panginginig ng buong katawan. Kung hindi ako nagkamali ng hula, dapat ay bomubula ang bibig niya, nagniningning ang kutis niya, nagsusuka ng dugo, at ilan pang sintomas. Kung pagsasama-samahin, malamang na ang kapatid mo ay dulot ng laso ng Fire Cloud Ice Edge Bog, hindi ba? Pumikit si Mateo at sabay-sabay na nagsabi ng marami. Nang makita ni Eldeng na nagalit si Jeslan, pati na rin ang ginawa ni Mateo kanina, sumiklab din ang galit sa puso niya. Lihim na nanunuya sa kanyang puso, na pagtanto niyang sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon. Malamig siyang sumigaw, Punk, gusto mo pang samantalahin ang nakababatang Ate Jeslan, at nagbitaw ka pa ng mga kalokohan. Papatayin ka na ngayon din ng tatay mo. Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang kanyang aura at tinapik ang isang palad patungo kay Mateo. Pero hindi niya napansin na habang mas nagsasalita si Mateo, mas lalong nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin si Jeslan sa mga mata nito. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Mateo at gulat na sinabi, Ikaw. Napakagaling mo talaga. Biglang tumigil ang kilos ni Eldeng. Hinaranggan ni Jeslan ang katawan ni Mateo. Kapag tumama ang palad niya, mawawala si Jeslan. Ikaw. Hindi mo akalain na si Fire Cloud Ice Edge Bog pala yan na may amoy na yan, di ba? Natulala talaga si Jeslan. Ngayon lang niya sinabi kay Mateo na ang kanyang nakababatang kapatid ay pinahihirapan ng kakaibang lason at wala nang sinabi pa. Pero ang amoy lang pala sa katawan ni Mateo ang naamoy niya at perpektong nailista ang mga gamot na iyon. Napakahirap talaga ito. Bukod pa rito, ang mga sinabi ni Mateo ay eksaktong kapareho ng kay Master Vic. Kailangan malaman ng isa, personal na nasuri ni Master Vic ang kanyang kapatid, habang si Mateo ay hindi pa nga nakikilala ang kanyang nakababatang kapatid noon, at talagang tumpak ang kanyang hinuha. Ang lakas na ito, hindi niya talaga ito panangahas na isipin. Nang makita ni Pang Duan ang reaksyon ni Jeslan, labis din siyang nagulat at sinabing, Jeslan, ang ibig mong sabihin ay ang talagang laso ng Fire Cloud Ice Edge Bog ang nalason sa kapatid mo. Tumango si Jeslan at sinabing, oo. Ang sinabi ni Master Vic ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Jeslan, ito ang Fire Cloud Ice Edge Bog.
Bukod pa rito, ang mga sintomas na sinabi ni Jeslan ay hindi naman talaga mali, tulad ng nakita niya mismo. Ang iba naman ay gumamit ng mga matang parang nakakita ng multo para tingnan si Mateo. Anong klaseng kakatwa ang lalaking ito? Naamoy lang niya ang natitirang pabangong panggamot sa katawan ni Jeslan, at nahulaan na niya ang resulta. Ang kasanayang ito ay sadyang napakalakas hanggang sa puntong medyo katawa-tawa. 1733. Si Jeslan ay isang babae, at higit pa rito, isang magandang babae. Natural lang na hindi matiis ng magagandang babae ang mabahong katawan dahil sa amoy ng gamot. Dagdag pa sa pamumula at pulbos, ang amoy gamot na natitira sa katawan ay napakahina na. Pero kahit na ganoon, isang simoy lang ang inaasahan ni Mateo at nakakapaghinuha na siya ng napakaraming impormasyon. Talagang hindi ka panipaniwala ang kasanayang ito. Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang pagtatago ni Brother Croswell. Tumingin si Pong Duan kay Mateo, may bahid ng kaaya-ayang sorpresa na sumilay sa kanyang mga mata. Dahil sa isang napalakas na alchemist na sumusunod sa kanila, isa itong tunay na hindi inaasahang sorpresa. Ang mga pangkat na may mga alchemist ay kinikilala ng lahat bilang may pinakamababang antas ng pagkamatay. Masyado lang talagang mahal ang mga alchemist, kaya hindi nila ito kayang bayaran. Sinabi ni Mateo kay Jeslan, ang Firecloud Ice Edge Bug ay napakabihirang makita. Hindi ito makikita sa labas ng mundo. Ang ganitong uri ng lason ay talagang nakakaabala. Ito ay dahil ang mga katangian nito na yelo at apoy, dalawang katangian, ay nagsasama-sama sa loob ng katawan, tumatagos sa lahat ng butas, tulad ng isang gilingang bato, binabaligtad ang yin at yang, pinahihirapan ang katawan ng martial artist. Tumango si Jeslan at sinabing, oo, iyon lang. Mateo, mayroon ka bang? Mayroon ka bang paraan? Umiling si Mateo at sinabing, ang lason na ito ay talagang makapangyarihan, kaya walang paraan sa ngayon. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, bumalatay sa mukha ni Jeslan ang labis na pagkadismaya. Pero sa tabi niya, kumagalpak ng tawa si Elding at sinabing, haha, kalahating araw ka nang nagsasalita, para ka na ring walang sinasabi. Naisip ko pa nga kung gaano ka kagaling. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng mahabang pag-uusap, para ka na ring naglabas ng utot? Hindi man lang siya pinansin ni Mateo at tinanong si Jeslan, Ate Jeslan, alam mo ba kung saan nakagat ng insekto ang nakababata mong kapatid? Umiling si Jeslan ng walang ekspresyon at sinabing, hinahabol sila ng isang napakalakas at mabangis na halimaw noon, tumitaka sa kahit anong landas ng walang pakialam. Hindi niya alam kung saan siya kinagat. Nang marinig iyon ni Elding, muling nagpakita siya ng isang mapanghamong ngiti. Dahil dito, naputol lahat ng clue, di ba? Hindi naramdaman ni Mateo na mayroong kahit ano at muling nagtanong kung gayon. Pamilyar kayo sa Sky Demon Mountain Range. Alam ba ninyo kung mayroong isang madilim at mahalumigmig na lugar, na puno ng miasma, ngunit mayroon ding lugar kung saan ang apoy sa lupa ay napakalakas? Umiling pa rin si Jeslan ng walang ekspresyon, ngunit biglang nagsalita si Pong Duan, kung ganito ang lugar, may kilala ako. Nang makitang nakatingin ang lahat, sinabi ni Pong Duan, masamang ravine ng tubig. Ang iba ay tahimik, ngunit nang marinig ito ni Elding, hindi napigilan ng kanyang mukha na magbago nang sabihin niya, ito ang maalamat na evil water ravine na wala nang babalikan. Sinabi rin ni Pong Duan ng may seryosong tingin, tama. Tumango si Mateo at sinabing, ayan na. Tara, tingnan natin. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Mateo. Hindi inaasahan ni Pong Duan na aalis agad si Mateo at sinabi sa seryosong boses, medyo binabaliwala lang ni Brother Croswell ang mga bagay-bagay, di ba? Ngayong pagpunta natin sa Sky Demon Mountain Range, may isa pa tayong layunin. Malamang hindi naaangkop ang pagliko papunta sa Evil Water Ravine ngayon, di ba? Bukod pa rito, kilalang-kilala ang Evil Water Ravine sa pagiging mapanganib. Hindi mabilang ang mga lason na insekto sa loob. Isang pagkakamali lang, mamamatay tayong lahat doon. Ngumisi rin si Elding nang marinig iyon at sinabing, bata, ang ating grupo ay kinuha ni Boss Duan ng may pera, bakit parang ikaw na ang employer ngayon? Nang marinig ni Jeslan ang mga sinabi ni Mateo, hindi napigilan ni Jeslan na uminit ang kanyang puso. Pero malamig na sinabi ni Mateo, isa itong alchemist. Para sa akin, walang mas mahalaga pa kaysa sa pagliligtas ng mga tao. Bukod pa rito,
Kung pag-uusapan ng panganib, ang ating destinasyon sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi mas maganda kaysa sa Evil Water Ravine, tama ba? Nagbago ang ekspresyon ni Pang Duan nang marinig iyon at natahimik. Nagbago rin ang ekspresyon ni Eldeng. Malamig niyang sinabi, "Bata, anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Wala." Sabi ni Boss Duan, noong huling beses na pumasok siya sa bundok, aksidente niyang nalaman ang isang lugar na may Silverwing Earth Spirit Fruit. Pero hindi niya talaga sinabi sa inyo na hindi lang ang Silverwing Earth Spirit Fruit ang may Purple-Eyed Devil Ape, ang ganitong uri ng makapangyarihang halimaw, kundi mayroon ding kasamang spirit medicine tulad ng Green Vine Emerald Net Flower. At ang Green Vine Emerald Net Flower ay may Darnite Poison Bat, ang ganitong uri ng halimaw. Sa tingin ko, kung pagsasama-samahin ang mga bagay na ito, malamang na hindi magiging mas ligtas ang lugar na iyon kaysa sa Evil Water Ravine, hindi ba? Nagbago ang ekspresyon ng lahat dahil sa mga sinabi ni Mateo. Ang Purple-Eyed Devil Ape ay isang makapangyarihang rango 4 na mabangis na halimaw. Hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Ang Darnite Poison Bat ay isa ring mabangis na halimaw na nagpapabago ng ekspresyon ng mga tao kapag narinig nila ito. Higit sa lahat, nagtipon sila ng sama-sama. Mas mabuting silang magalit. Hindi naman talaga mga alchemist ang mga martial artists sa huli, paano nila nalaman ng ganito kalinaw ang mga gawin ng mga spirit medicine. Ang Silverwing Earth Spirit Fruit ay isang napakabihirang rank 4 spirit medicine, kaya maaari itong ibenta sa mataas na halaga kapag nakuha na. Hindi rin sila masyadong nag-isip at sumunod na lang. Sino ang mag-aakala na ang lugar na iyon ay talagang mapanganib? Pang Duan, anong ibig sabihin nito? Nalungkot ang mukha ni Eldeng at nagtanong. Si Pang Duan mismo ay nabigla rin. Ang mga bagay na sinabi ni Mateo ay hindi niya talaga alam. Noon, nang makita niya ang Purple-Eyed Devil Ape, agad siyang tumakbo palayo at wala nang nakitang iba pa. Hindi ko talaga alam na ganoon pala kadelikado ang lugar na iyon. Nag-aalalang sabi ni Pang Duan. Malamig na sumangot si Eldeng, naranasan mo na yan, hindi mo ba alam? Sa puntong ito, iniisip mo pa rin ba kaming mga tanga? Hindi na aalis ang tatay mo. Malamig na sabi ni Mateo, sa tingin ko ay hindi talaga alam ni Boss Duan. Ang Silverwing Earth Spirit Fruit ay nakaharap sa araw, malamang na nasa pasukan ito ng isang kuweba. Gusto ng Vine Emerald Net Flower si Yin at dapat ay nasa kailaliman ng isang kuweba. Pero kapag nagulat ang Purple-Eyed Devil Ape, tiyak na magugulat din ang Darnite Poison Bat. Ang mga salita ni Mateo ay nagdulot ng patuloy na takot sa lahat. Kung pupunta sila ng walang sapat na pag-iisip ng ganito, kapag napapaligiran na ng Darnite Poison Panics, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Malamig na sumangot si Eldeng, dahil alam mo na, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sa tingin ko ay may masamang balak ka. Inik ni Mateo ang tingin sa kanya at sinabing, kung sinabi ko kanina, maniniwala ba kayong lahat? Hindi mapigilan ng lahat ang makaramdam ng pagkasakal nang marinig nila ito. Kung hindi dahil kay Mateo na nagpakita ng kahangahangang lakas ng alchemy daw, tiyak na hindi sila maniniwala. Hindi sapat ang mga salita ng A3rd Firmament Divine Lord para maniwala. Sumimangot si Eldeng at ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, wala kang pakialam, hindi na aalis ang iyong ama. Kahit na maganda ang mga kayamanan, kailangan ko rin ng buhay para kunin ang mga ito. Ayaw ng iyong ama na mamatay ng walang kabuluhan. Gaya ng sabi niya, aalis na talaga siya. Nagmukhang ayaw ni Boss Duan at pinigilan si Eldeng, at sinabing, huwag kang umalis, hanggat makukuha natin ang Silverwing Earth Spirit Fruit, hahatiin natin ang 60% ng pantay, at ang iba naman ay 40%. Hanggat makatwiran ang ating mga taktika, hindi mawawala ang pagkakataon. Kumunat ang mga sulok ng labi ni Eldeng, nagpapakita ng isang ngiti sa tagumpay ng kanyang panlilinlang. Natural lang na ayaw niya talagang umalis, gusto lang niya itong gamitin para pagsamantalahan si Boss Duan. Bagamat mas mahina ang kanyang lakas kaysa kay Boss Duan, isa rin siyang tunay na asul na powerhouse ng 6th Firmament Divine Lord. Maaaring magkulang ang lugar na ito kahit sino pero hindi naman maaaring magkulang sa kanya. Tumigil nga si Eldeng at tumingin kay Boss Duan at sinabing, ito ang sinabi mo. Sisigot na sana si Pang Duan ng malamig na sinabi ni Mateo, kung gayon, dapat mo na siyang pakawalan.
May paraan ako hindi lamang para makuha ang Silverwing Earth Spirit Fruit, kundi makukuha rin natin ang Green Vine Emerald Net Flower. Bukod pa rito, hanggat sasama kayong lahat sa akin, kay Elder Sister Jing, sa Evil Water Ravine, wala kaming kukunin kahit isang sentimo. Ang Silverwing Earth Spirit Fruit at Green Vine Emerald Net Flower ay sa inyo lahat. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Masayang sinabi ni Pang Duan, totoo ba ito? Tumango si Mateo at sinabing, nang sabihin mo sa akin na ang layunin ng paglalakbay na ito ay ang Silverwing Earth Spirit Fruit, nakapaghanda na ako sa lungsod. Natural lang na hindi naman mahirap ang maliit na bagay na ito. Agad na natigilan si Eldeng doon, hindi makaalis. Nakakailang. 1734. Pagpasok sa Evil Water Ravine, isang maitim at mamasamasang amoy ang bumungad sa akin. Ang lugar na ito ay siksik na nababalot ng miasma, o masiglang apoy na parang lupa, na nagre-resulta sa kahalumigmigan na ito na nagpaparamdam sa mga tao na hindi komportable mula ulo hanggang paa. Ang sumpaman na lugar na ito ay isa lamang tigang na burol at magulong tubig. Kaya pala tinatawag itong masamang lambak ng tubig. Ang tatay mo ay talagang baliw para sundan kayong lahat sa ganitong uri ng lugar. Mura ni Eldeng. Walang pumipilit sa'yo na sumama. Ikaw mismo ang nagpumilit na sumunod. Umikot ang mga mata ni Jeslan at nauutol na sinabi. Nang marinig iyon ni Eldeng, hindi niya napigil ang matawa ng alanganin at tumigil sa pagsasalita. Pinakapal pa rin niya ang kanyang balat at sumunod din sa huli. Tutal, napakahalaga ng Silverwing Earth Spirit Fruit. Kahit na ayon sa mga napagkasunduan noon, hindi rin kakaunti ang kanyang ani. Kung hindi, gamit ang lakas niya, bakit niya susundan si Boss Duan sa ganitong uri ng lugar? Sabi ni Pang Duan, ang mga insekto at kulisap dito ay hindi mabilang, imposibleng bantayan. Mag-ingat kayong lahat ng kaunti. Hindi na niya kailangang sabihin pa, inilabas na ng lahat ang kanilang banal na asensya, pinuprotektahan ang kanilang mga katawan. Medyo kinakabahang sinabi ni Jeslan, mahahanap ba talaga rito ang paraan para mailigtas ang kapatid ko? Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming bagay sa ilalim ng langit, ang nagpalakas at nagtutunggali sa isa't isa. Bagamat malakas ang Fire Cloud Ice Edge Bog, palaging may pumipigil dito. Kumunat ang noo ni Pang Duan at sinabing, napakalaki ng lugar na ito, paano ko ito mahahanap? Oo. Kung mayroon talagang panlunas, hindi ba malalaman ni Master Vic? Narinig ko na rin ang tungkol sa Fire Cloud Ice Edge Bog dati. Wala na itong lunas. Sabi ni Eldeng nang may malamig na ngiti. Malamig na sabi ni Mateo, napakaraming hindi alam na bagay sa mundong ito. Hindi mo alam, pero hindi ibig sabihin na wala. Kalimutan mo na si Master Vic, kahit ang medicinal ancestor, masasabi ba niya na alam niya ang lahat ng napakaraming buhay sa ilalim ng langit? Ngumisi si Eldeng nang marinig iyon at sinabing, sa sobrang tagal mong naglalako, ibig sabihin hindi mo rin alam kung ano ang lunas. Niloko mo ang lahat para magsama-sama, pero wala ka man lang ideya, nakakatawa talaga. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ka kasama sa lahat na ito. Pinilit mong sumunod ng mag-isa. Nabulunan si Eldeng at muntik nang matanggal sa pwesto, pero narinig niya si Pang Duan na nagsasabing, sige, matandang Lord, huwag mo nang pahirapan pa si Mateo. Dumating na tayo, kaya Mateo, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Malinaw na matagal nang handa si Mateo at bigla siyang napasigaw, syempre, ang paghahanap muna sa Fire Cloud Ice Edge Bog. Napakalakas ng bagay na ito at dapat itong nakadapo sa lugar kung saan ito pinakamaalinsangan at pinakamalakas ang apoy sa lupa. Kailangan lang nating pumunta sa ganitong uri ng lugar para hanapin ito. Hindi pa nakikita ni Mateo ang Fire Cloud Ice Edge Bog noon. Ang kaalamang ito ay minana lahat kay Dustless. Kung tungkol sa paraan ng paglutas ng lason, kahit si Immortal Grove ay hindi rin alam. Gayunpaman, hindi nito kayang pigilan si Mateo. Noong nasa Immortal Grove World siya, madalas siyang pumunta at pumutok ng mga kakaibang lason na walang sino man ang kayang lutesin. Mayroon siyang sariling mga pamamaraan. Kahit na ang Heavenspan World ay naiiba sa Immortal Grove World, ang prinsipyo ay magkakaugnay. Nagtungo ang grupo sa lugar kung saan pinakamalakas ang apoy sa lupa. Ngunit habang naglalakbay, hindi nila maiwasang makasalubong ang ilang nakalalasong bagay.
Ngunit malakas ang partidong ito at hindi gumugol ng maraming pagsisikap. Habang tumitindi ang apoy sa lupa at bumibigat din ang halumigmig, pakiramdam ng lahat ay nahihirapan silang huminga. Kumunat ang noo ni Pang Duan at sinabing, napakakaiba ng lugar na ito. Ang mga miasma, kahalumigmigan, at gas na apoy ng lupa na ito ay talagang kayang sirain ang banal na asensya. Sa ganitong bilis, hindi ko rin kayang magtagal. Kahit si Pang Duan, ang pinakamataas na pag-iral na ito sa Sixth Firmament Divine Lord, ay hindi na kayang tumagal pa, lalo na ang iba. Mapatla ang kutis ni Jeslan, pawis na pawis ang noo. Malinaw na hindi na niya kayang tiisin pa ang lahat. Sa kabilang banda, si Mateo, ang kanyang Chaos Divine Essence ay walang kapantay na matibay at hindi natatakot sa pagguho ng mga gas na ito. Ang kanyang estado ang siyang pinakamaganda sa 6 na tao. Sa tingin ko ay hindi na ito dapat malayo, ang gas na parang apoy sa lupa at ang halumigmig dito ay napaka-mag-ingat. Nagsasalita pa lang si Mateo nang bigla niyang hinaila si Jeslan palapit sa kanya at sinaksak ang isang espada gamit ang backhand, mabilis na mga galaw. Hindi naintindihan ng lahat ang nangyari. Paglingon nila, nakita nila na sa dulo ng espada ni Mateo, may nakita silang parang gatas na puting insekto. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon. Nagbago ang ekspresyon ni Pang Duan at sinabi niya, napakalakas ng insektong ito, tahimik na lumalapit ng napakalapit at hindi talaga natin ito napansin. Sandali lang, baka ito ay. Dahan daw ang tumango si Mateo at sinabing, tama, ito na nga. Sa grupo, may biglang sumigaw, hindi maganda, mga tol, tingnan ninyo. Lumingon ang lahat para tumingin at natuklasan na ang paligid ay punong-puno ng mga kulisap, natatakpan ng langit at ang lupa, maging ang mga puno. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mukha ng lahat ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Namutla ang kutis ni Pang Duan nang sabihin niya, Sus Mariosep, nakapasok tayo sa lungga ng Firecloud Ice Edge Bogs. Dahil dito, mahirap makatakas kahit magpatubo pa tayo ng pakpak. Galit na sabi ni Eldeng, Mateo, ikaw lang yan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin sana kami nauubusan ng malay ngayon. Inikat ni Mateo ang tingin sa kanya at sinabing, tumigil ka na sa pagsigaw at pagtatalo. Kahit na sinasadya ko, makakatakas ka pa rin ba ngayon? Nabulunan si Eldeng, agad na nakaramdam ng labis na pagkadismaya. Oo, sa sitwasyong ito ngayon, kahit patayin niya si Mateo, hindi nito mababago ang anumang resulta. Namuti rin ang kutis ni Jeslan at sinabi niya, Mateo, pasensya na, si Ate Jeslan ang nanakit sa iyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, para saan ang paglalagay ng mukha ng patay? Hindi pa tapos. Gusto mo bang magreklamo, hintayin mo munang makaalis tayo bago magreklamo. Galit na sabi ni Eldeng, lumabas ka na. Umabot na sa puntong ito, pero gumagawa ka pa rin ng kalokohan. Ang mga kulisap na ito ay pawang mga mababangas na hayop sa ranggo 4. Ngayon, lahat ng daan ay nahaharangan. Kaya paano makakalabas? Hindi siya pinansin ni Mateo at mahinahong sinabi, ilalabas ko kayong lahat. Huwag kayong lumaban, magpatuloy kayo sa pagpasok. Hindi ito ang lugar kung saan pinakamalakas ang apoy sa lupa, dapat nasa loob nito ang bagay na makakalutas sa lason. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Mateo ang kanyang banal na asensya at binalot ang 5 iba pa sa loob, direktang pinupunit ang espasyo at dumaan sa kayaig ng mga insekto. Nang makita ng lahat na bigla silang nakatakas mula sa kayaig ng mga insekto, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na moari ang laki ng pagkabigla. Batas pang espasyo. Talagang sinunod ni Brother Crosswell ang sarili mong payo. Sigaw ni Pang Duan sa gulat. Nagmukha ring gulat si Eldeng. Hindi niya inaasahan na nauunawaan pala ni Mateo ang ganitong kakilakilabot na kapangyarihan ng batas. Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, magpatuloy tayo sa pagtakas papunta sa loob pero huwag nating iwaksi ang kayaig ng mga kulisap. Hayaan silang habulin. Hindi naman kalayuan ang distansyang nilakbay ni Mateo sa kalawakan. Sa oras na ito, tila galit na galit ang mga kulisap na iyon, lahat ay lumilipad patungo sa panig na ito. Agad na naramdaman ng lahat ang pangangilig ng kanilang mga anit, at nagtakbuhan palayo. Tumawa si Mateo at nagpakawala ng ilang sword lights gamit ang isang backhand, direktang pinatay ang isang kaeg.
Dahil dito, ang mga kulisap na iyon ay lalong naging baliw, lumipad patungo kay Mateo na may matinding mood ng pakikipaglaban. Ngumisi si Mateo at mabilis na umalis, naabutan si Jeslan na mabilis na nahuli sa likuran. Habang lumilipad si Jeslan, buong pasasalamat niyang sinabi, "Mateo, ako. Hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Gusto kong magpasalamat, hintayin mo munang mahanap ang antidote bago ka magsalita. Sa ngayon, wala akong tiwala sa sarili ko." Nang marinig ito ni Jeslan, medyo nag-aalala tungkol sa personal na mga pakinabang at kawalan, sinabi niya, "Maaari ba nating mahanap ang lunas?" Sabi ni Mateo, "Relax ka lang, gaano man kalakas ang nakalalasong bagay, sa loob ng 100,000,000 sirkumperensya, tiyak na mahahanap mo ang bagay na pumipigil dito." 1735. Habang papalapit ito ng papalapit sa gitna ng apoy sa lupa, ang pagguho ng lahat ng uri ng kinakaing unti-unting gas ay natural na lalong tumitindi. Nagsisimula ng maging magulo ang aura ni Jeslan, natural na hindi na rin bumuti ang kanyang bilis, nahuhuli kay Mateo. Bigla, hinaila ni Mateo ang kamay ni Jeslan at isang pag-agos ng kaguluhan, isang banal na asensya, ang dumaan. Nang maramdaman ang paghawak sa kanyang kamay, napatalon si Jeslan sa takot at likas na bubunutin ito palabas. Ngunit di nagtagal, natuklasan niya ang isang malakas at masiglang banal na asensya na nagpoprotekta sa kanyang buong katawan, na agad na nagbawas ng malaki sa kanyang presyon. Tiningnan ni Jeslan si Mateo nang may pagtataka. Noon niya lang natuklasan na ang Third Firmament Divine Lord na si Mateo ay maayos pa rin hanggang ngayon. Ngayon, mayroon pa rin siyang labis na banal na asensya na darating at tutulong sa kanya. Paano nagawa ito ng lalaking ito? Nang maramdaman ang makapangyarihang banal na asensya sa paligid niya na mas makapangyarihan kaysa sa kanya, naisip niya sa sarili na hindi nakakapagtaka na kaya ni Mateo patayin ang Raging Fire Centipede. Hindi simple ang taong ito. "Salamat, Mateo." Sambit ni Jeslan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Elder Sister Jing, maraming beses ka nang nagpasalamat." Namula ang mukha ni Jeslan at sinabi niya, "Ako. Bukod sa pagpapasalamat, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin." Ngumiti si Mateo at magsasalita na sana nang biglang nayanig ang mga bundok at nayanig ang lupa sa unahan. Putok. Isang puting napakalaking insekto ang biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa at kumagat kay Mateo. Ang 4 na taong kasalukuyang tumatakbo sa unahan ay nabigla sa takot sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Nagbago ang ekspresyon ni Pang Duan at sinabi niya, "Nako, ito ang hari ng insekto. Mukhang nasa pinakamataas na middle stage rank 4 strength ito. Nasa panganib silang dalawa." Ang posisyon kung saan lumitaw ang hari ng insekto ay hindi lumihis sa magkabilang panig at maayos na naputol ang 6 na tao, na hamarang kay Mateo ng 2 tao. Nang makita ni Elding ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi natural na tuwa. Kahit na iniligtas siya ni Mateo ngayon lang, hiniling pa rin niya na sana mamatay na si Mateo. Namutla ang mukha ni Jeslan at sumigaw, "Mateo, mag-ingat ka." Masyadong biglaan ang mga pangyayaring ito, kaya nagulat ang 2 tao. Huli na rin para gustuhin pa itong iwasan. Gustong itulak ni Jeslan palayo si Mateo at harapin ang napakalaking insektong iyon, ngunit natuklasan niya na hindi niya talaga kayang itulak. Sa oras na ito, inilabas ni Mateo ang isang kuko habang walang tigil ang pag-ungol ng dragon. Banal na dragon na yuyurak sa langit. Putok. Isang malakas na ingay ang narinig, sina Mateo at ang napakalaking insekto ay umatras ng ilang hakbang. Nabigla ng husto si Jeslan. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Mateo. Ang aura ng hari ng insektong ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanya, na umaabot na sa pinakamataas na antas ng middle stage rank 4. Sa pagmamadali ni Mateo, nakipaglaban pa nga siya hanggang sa tabla. Gulat na gulat din ang mga mukha ni na Pang Duan at ng iba pa, hindi inaasahan na ligtas at maayos pala si Mateo. Lumalabas na isa palang body cultivator si Mateo. Isa pa, ang lakas niya ay nasa middle stage 4 transformation na. Gulat na sabi ni Pang Duan. Akala pa nga ni Elding ay sigurado ng patay si Mateo, kaya paano niya nalaman na napakalakas pala ng lakas ni Mateo. Malamig siyang tumawa at sinabing, "Boss Duan, matagal ko nang sinasabi na hindi maaasahan ang batang ito.
Itinago niya ang lakas niya, nagkukunwaring baboy para kumain ng tigre. Sa tingin ko ay may itinatago siyang masamang balak. Pero, naniwala pa rin kayong lahat sa mga sinabi niya. Tumingin si Pang Duan sa malayo, malungkot at walang katiyakan ang ekspresyon, at hindi rin makapagdesisyon ng ilang panahon. Yung mga nasa linya ng propesyon nila, wala talagang magtitiwala. Sa Sky Demon Mountain Range na ito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ang mababanges na hayop kundi ang puso ng tao. Tungkol naman sa alitan ni Eldeng at Mateo, matagal na pala siyang hindi nanunood at pinapanood ang laban. Hanggat hindi nito naaapektuhan ang kanyang paglalakbay, kahit gaano pa mag-away ang 2 taong ito, hindi nito naaapektuhan ang mahahalagang bagay. Pero natuklasan niya ngayon na napakarami pala ng mga bagay na itinago ni Mateo. Ang hindi inaasahan ni Pang Duan ay ang lakas ni Mateo ay talagang napakalakas. Ngayon lang, biglang lumitaw ang hari ng insekto. Kung siya iyon, maaaring hindi rin siya ligtas na makakalabas, pero nagawa iyon ni Mateo. Kung titingnan sa ganitong paraan, ang lakas ni Mateo ay hindi pa rin mababa sa kanya. Habang naroon, dahil sa pagkaantala na ito, sina Mateo at Jeslan ay mabilis na napalibutan ng mga Fire Cloud Ice Edge Balls. Sumigaw si Jeslan, "Boss Duan, dali, lumapit ka at tumulong." Tumingin si Eldeng kay Jeslan, may mapang-asar na ekspresyon sa mukha. Bigla siyang nagngingit-ngit at sinabing, "Boss Duan, kailangan mong mag-isip ng malinaw. Sa pagdadala mo sa batang ito, hindi mo malalaman ang hirap at ginhawa." Nakita ni Jeslan na wala ng kilos ang ilan sa kanila kaya't natarante siyang nagsalita, "Mateo, makakalabas ka ng mag-isa, huwag mo akong pakialaman." Biglang dumilim ang ekspresyon ni Mateo at sinabing, "Tumahimik ka. Sabay tayong lumabas. Yakapin mo ako ng mahigpit, huwag mong bitawan." Dahil sinisigawan ito ni Mateo, agad na natakot si Jeslan hanggang sa hindi na siya nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay pa, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Mateo, hindi nang ahas na kumawala. Mabilis na gumalaw ang figure ni Mateo, sumugod patungo sa hari ng insekto. Banal na dragon na yuyurak sa langit. Muling sumugod si Mateo, nakipagpalitan ng suntok sa hari ng insekto. Isang tao at isang kulisap ang umatras muli ng ilang hakbang. Kung si Mateo lang, natural lang na hindi siya matatakot sa hari ng insektong ito. Kung hindi lang dahil sa paghahanap ng lunas, mapapatay ni Mateo ang hari ng insektong ito gamit ang isang espada. Pero ngayon, kailangan niya ang mga Fire Cloud Ice Edge Bugs na ito para mahanap ang gamot. Kapag napatay niya ang hari ng mga insekto, ang mga Fire Cloud Ice Edge Bugs na ito ay tiyak na magkakalat at tataka sa lahat ng direksyon, at ang paghahanap ng panlunas ay magiging imposible. Tungkol naman sa spatial law, ginamit niya agad ito nang makasalubong niya ang hari ng insekto ngayon lang, pero pinabulaanan ito ng kabilang panig. Tila sensitibo ang hari ng insektong ito sa mga pagbabago-bago sa espasyo. Kaya naman, pinili ni Mateo na harapin siya ng harapan. Matapos umatras sa kanyang galaw, pilit na tiniis ni Mateo ang kontra-shock at hindi tumigil kahit kaunti, at muling sumugod. Isa na namang banal na dragon na yumayapak sa langit. Putok. Kumalat ang malakas na aftershock sa lahat ng direksyon, direktang nagpalipad palabas sa mga Fire Cloud Ice Edge Bugs na nagtangkang lumapit, at hindi na makalapit pa. Kasunod noon, sa pangatlong beses, pang-4 na beses, pang-5 beses. Ang lakas ng hari ng insektong ito ay tunay na kakilakilabot. Kung ito ay ang karaniwang 6th Firmament Divine Lord, tiyak na magugulat din sila sa giniling na karne ng walang patid na Divine Dragon Trample ng Heaven ni Mateo. Pero, ang hari ng insektong ito ay napaatras lamang ng ilang hakbang sa bawat pagkakataon, pagkatapos ay muling sinalubong ang pagsalakay ni Mateo. Kumislap ang mga asul na disenyo sa katawan ni Mateo, ang kanyang malalaman na katawan ay sumasabog ng may walang kapantay na tibay. Paulit-ulit na naglulunsad ng isang pag-atake. Sa malayo, sina Pang Duan, Eldeng, at ang iba pa ay pawang natulala sa pagkamangha. Ang sunod-sunod na malakas na ingay na iyon ay nagbigay sa kanila ng walang kapantay na lakas na epekto. Ang ganitong antas ng kapangyarihan ay sapat na para tuluyan silang durugan. Napakalakas. Maaari bang hubugin ang katawan ng lalaking ito mula sa bakal na parang bulalakaw? Parang pagpatay ito ng 800 mong kalaban at pagkawala ng 1,000 mo.
Gaano man kalakas ang pisikal na katawan mo, hindi pa rin ito kayang tiisin ang paggamit ng ganitong uri ng martial technique. Malamig na tumawa si Eldeng at sinabing, hey, gusto pa rin niya maging bayani para iligtas ang dilag. Sa tingin ko ay malapit na rin niyang maabot ang limitasyon, di ba? Walang tigil ang pagkurap ng ekspresyon ni Pang Duan. Nagdadalawang isip pa rin siya kung kikilos ba o hindi. Para bang baliw si Mateo, paulit-ulit na umaatake, nakikipaglaban sa hari ng insekto. Bigla, pinagdikit ni Pang Duan ang kanyang mga ngipin at sumugod patungo sa hari ng insekto. Gayunpaman, sa oras na ito, inilunsad ni Mateo ang ika-13 na pagsalakay. Ugong. Diretso namang napatalsik palabas ang hari ng insekto dahil sa kuko ng dragon. Sa pagkakataong ito, hindi na nito kayang patatagin ang kanyang pangangatawan. Nang makita ito ni Mateo, hindi niya napigil ang matuwa ng husto, kaya't niyakap niya si Jeslan at tumakbo palapit. Tara! Malakas na sigaw ni Mateo kay Pang Duan na sumugod palapit, at agad na bumilis palapit. Gulat na tiningnan ni Pang Duan ang eksenang ito at sandaling nawala ng malay. Ang lalaking ito ay umatake ng 13 beses ng magkakasunod, nagpapakita ng napakalakas na martial technique, at sa totoo lang ay punong-puno pa rin ng sigla ngayon. Pero hindi rin siya nang ahas na manatili, agad na tumakbo at tumakas. Pagkatapos lumapag ng hari ng kulisap na iyon, mabilis itong gumapang pataas, itinaas ang ulo sa langit, at umungal ng matagal. Natanggap ng mga Fire Cloud Ice Edge Bugs ang summon nito at muling sumugod patungo kina Mateo at sa iba pa. 1736. Umatras. Umatras sila. Kasalukuyang tumatakbo ang iilang tao ng umatras na parang tubig alon ang mga Fire Cloud Ice Edge Bugs, kasama na ang hari ng insekto na hindi na rin ng ahas na lumapit pa. Nang makita ito, ang ilang tao ay napabuntong hininga ng maluwag. Ang dagat ng mga insektong ito ay talagang nakakatakot na para bang sila ay naglalakbay pabalik-balik mula sa mga pintuan ng impyerno. Power! Tumigil si Mateo at hindi na mapigilan ang mga pinsala nito at nagsimulang samuka ng dugo sa malalaking subo. Nagbago ang ekspresyon ni Jeslan at dali-dali niyang inalalayan si Mateo at sinabing, Mateo, ayos ka lang ba? Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at mahinang sinabi, ayos lang ako. Hindi ako mamamatay. Nagsisi si Jeslan. Alam niyang masasaktan lang ng husto si Mateo para protektahan siya. Kung hindi, sa lakas ni Mateo, hindi siya mapipigilan ng hari ng insektong iyon. Hey, ang bayaning Nagel iligtas sa dilag ay laging kailangang magbayad ng halaga. Sabi ni Eldeng nang may malamig na ngiti. Nang marinig ito ni Jeslan, agad siyang sumabog at galit na sumigaw, apelidong Lord, anong ibig mong sabihin? Ngayon lang, humingi ng tulong sa inyong lahat, wala ni isa sa inyo ang kumilos. Ngayon, kung magsasalita kayo ng walang pananagutan at sarkastiko, pwede bang maging mas walang hiya kayo? Noon pa man ay inaasam-asam na ni Eldeng si Jeslan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, alam niyang wala na siyang pag-asa. Kaya naman, ang orihinal na sigasig ay nauwi sa hinanakit. Ito ang tinatawag na, pagsilang ng puot dahil sa pag-ibig, tama ba? Malamig na ngumiti si Eldeng at sinabing, Jeslan, hindi ka na nalilinlang ng batang ito. Itinago niya ang kanyang lakas, palihim na pumasok sa ating koponan. Kaya sino ang nakakaalam kung ano ang sinusubukan niyang gawin? Kung siya ay prangka at tapat, bakit hindi niya sinabi sa atin ng mas maaga? Tumugon si Jeslan ng may malamig na ngiti, huwag mong isipin na ang iba ay kasing dumi mo. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, tumigil ka na sa pag-aaway, makakabawi rin ako ng kaunti. Kumuha siya ng gamot at kinain ito, at nagsimulang magnilay-nilay agad. Di nagtagal, nabawi niya ang mahigit kalahati ng kanyang lakas. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Medyo napakaganda rin ang epekto ng gamot na ito sa katawan, di ba? Ang lugar na ito ay ang gitnang lugar ng apoy sa lupa. Kung tama ang aking mga hula, dapat ay nandito ang panlunas, tumayo si Mateo at dahan-daang sinabi. Sabi ni Pang Duan, pero, paano natin malalaman kung anong bagay ang makakagamot sa lason dito? Bahagyang ngumiti si Mateo, iniabot ang kanyang kamay, at ibinaliktad ito. Isang malagatas na puting insekto ang lumitaw sa kanyang palad. Nakakagulat na isa itong Fire Cloud Ice Edge Bug.
Ang kulisap ay napakabangis, tila ibinubunyag ang mga pangil at iwinagayway ang mga kuko. Ngunit may mga paghihigpit na itinakda si Mateo at hindi ito makawala. Gamitin ito para mahanap ito. Nang makita ito ni Jeslan, hindi niya napigil ang magsabi sa gulat, sa ganong sitwasyon kanina, may oras ka pa ba para makahuli ng Firecloud Ice Edge Bug? Ngumiti si Mateo at sinabing, casual lang ang nahuli ko, masyadong mahina ang bagay na ito. Nawala ng malay ang lahat. Mahina. Isa itong mabangis na halimaw na nasa ranggong ika-4. Binuksan ni Mateo ang kanya at nagsimulang umikot agad. Biglang hindi mapakali ang kulisap sa palad ni Mateo. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at naglakad papunta sa direksyong iyon. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila napigil ang mapaungol sa pagkamangha. Lumalabas na magagamit pa rin pala ang ganitong paraan para mahanap ang lunas, tunay na nakapagbukas ng isip. Patuloy na naglakad si Mateo papunta sa direksyong iyon. Lalong naging hindi mapakali ang Firecloud Ice Edge Bug. Biglang lumitaw sa unahan ang isang hanay ng maliliit na matingkad na pula na bulaklak. Ang Firecloud Ice Edge Bug na nasa kamay ni Mateo ay biglang naging labis na baliw, at mabilis na bumangga sa loob ng restriction. Pagkatapos ay wala nang ibang nagawa pang galaw. Pagkatingin ng lahat, lumabas na wala nang sigla ang Firecloud Ice Edge Bug. Namatay ito. Pilit na pinigilan ni Jeslan ang tuwa sa kanyang puso at sinabing may pag-asa, Mateo, ang mga bulaklak na ito ay hindi magiging. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ayan na, hindi ako magkakamali. Nagdududang tanong ni Pangduan, anong bulaklak ito? Parang ngayon ko lang narinig yan. Ang mga nasa linya ng kanilang trabaho, kahit hindi sila kasing husay ng mga alchemist, ang karamihan sa mga gamot na may kinalaman sa espiritu, ay nakilala nila ang mga ito. Ngunit ang maitim pulang maliit na bulaklak na ito, kahit na puno ito ng espiritual na enerhiya at hindi mababa ang uri, ay hindi pa nila nakita at narinig noon. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko pa naririnig noon, tama nga. Kung narinig na ito ng lahat noon, paano magiging walang magawa ang isang 5-star alchemy god tungkol sa laso ng Firecloud Ice Edge Bug? Bihira na ang Firecloud Ice Edge Bug sa simula pa lang. Mas bihira pa ang mga spirit medicine na kayang lutisin ang lason nito. Nang mag-isip, naisip din iyon ni Pangduan. Kung ito ay isang gamot na pang-espiritu na alam ng lahat, ang lason na ito ay hindi magiging kakaiba. Hindi nagtagal si Mateo, mabilis na itinago ang mga gamot na ito, at wala ring balak na ipagsama ang iba. Pero nagalit si Eldeng at malungkot na sinabi, Brat, anong ibig mong sabihin dito? Isa rin itong rank 4 spirit medicine, baka gusto mo lang itong ibulsa ng mag-isa. Pero walang pakialam na sinabi ni Mateo, isang gamot na hindi man lang kilala ang pangalan, balak mo itong ibenta para makabili. Huwag mong sayangin ang mga bagay, ha? Ang bagay na ito na inilagay sa iyong mga kamay ay tinatawag na walang pakundangang pag-aaksaya ng mabubuting kaloob ng Diyos. Kapag inilagay mo ito sa aking mga kamay, maaaring magbunga ito ng hindi pangkaraniwang magagandang resulta. Bukod dito, ano ang mga kwalifikasyon mo para makipagkompetensya sa akin? Huwag mong kalimutan, kailangan pa rin nating dumaan sa teritoryo ng Firecloud Ice Edge Bugs para makabalik. Sa oras na ito, sa wakas ay ipinakita ni Mateo ang kanyang kahangahangang panig, na nagbabanta sa momentum, na nagtulak kay Elding na huwag nang maglakas loob na tumingin sa kanya sa mga mata. Noong una, hindi lang talaga siya nakipagtawaran sa ganitong klaseng tao. Hindi niya inaasahan na mas lalong tumatalon ng masaya ang lalaking ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang kanyang kalagayan, kung gayon ay hindi na niya kailangang maging magalang. Ang mga taong ito ay mga gabay lamang para kay Mateo. Nanigas ang mukha ni Elding nang marinig iyon, at nagulat sa makapangyarihang aura ni Mateo, at sa totoo lang ay hindi na nang-ahas na tumingin sa mga mata ni Mateo. Hindi lang si Elding, maging si Pangduan ay hindi rin nakatiis at ibinuka ang kanyang bibig para patahimikin ang lahat at sinabing, haha, ang paglalakbay na ito ay puro pagsisikap ni Brother Crosswell. Dapat ay nakuha ni Brother Crosswell ang mga bagay na ito. Bukod dito, ang bulaklak na ito ay maaari lamang gamutin ang lason ng Firecloud Ice Edge Bug. Kaya hindi rin magiging masyadong malawak ang paggamit nito. Hindi rin magiging masyadong mataas ang presyo. Matandang Lord, hayaan mo na lang. Nang marinig iyon ni Elding, sinamantala rin niya ang pagkakataong umatras.
Sumanghal ng malamig, at tumigil sa pagsasalita. Malamig na sabi ni Mateo, bilasan mo, hindi tayo dapat magtagal dito. Umungol. Hindi pa humihina ang boses niya nang may marinig na dagandong mula sa masukal na kakahuyan. Nagbago ang mga mukha ng lahat, at nagtakbuhan. Mabilis na tumakbo si Mateo habang naglalakbay, habang pinapanatili ang kalmado sa unang tingin. Ngunit sa totoo lang, matagal na siya umaapaw sa kagalakan sa kanyang puso. Hindi nakilala ng mga taong ito ang maitim na pulang maliit na bulaklak na ito, ngunit nakilala niya ito. Ang maliit na bulaklak na ito ay tinatawag na Netherworld Dark Fragrance Flower, isang ranggong ika-4 na spirit medicine na lubhang sagana sa espiritual na enerhiya. Gamit ito upang pinuhin ang mga tabletang panggamot sa paglilinang, ang epekto nito ay higit sa 10 beses kaysa sa mga ordinaryong tabletang panggamot. Napakabihira lang talaga ng bulaklak na ito. Kahit ang Heavenly Empyrean Immortal Grove noon ay ngayon lang nakakita nito ng isang beses. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay mayroon pa ring tungkuling lutisin ang laso ng Firecloud Ice Edge Bog. Kapag inilagay sa mundo, ang isang medicinal pill ay maaaring ibenta sa halagang hindi bababa sa 100 bilyon. Napakaraming bulaklak ng madilim na halimuyak ng Netherworld, ang halaga ay sadyang hindi masukat. Pero gaya ng sinabi ni Mateo, sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng spirit medicine na ito sa kanyang mga kamay maipapakita ang tunay na halaga nito. Kapag inilagay sa kamay ng ibang tao, isa lamang itong walang pakundangang pag-aaksaya ng mabubuting kaloob ng Diyos. Gayunpaman, ang mga gamot na kasalukuyang ginagamit ni Mateo para sa pagtatanim ay halos naubos na. Ito ay eksaktong panahon ng kakulangan sa pagitan ng dalawang ani. Ngayon, dahil sa napakaraming Netherworld Dark Fragrance Flowers na natagpuan niya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa paglilinang sa loob ng mahabang panahon sa hinaharap. Natural lang na hindi hahayaan ni Mateo na mapunta ang ganitong uri ng kayamanan sa mga kamay ng mga taong ito. 1737. Napakakinis nang lumabas sila. Hawak ni Mateo ang isang Netherworld Dark Fragrance Flower sa kanyang kamay. Kaya ang mga Firecloud Ice Edge Bugs ay hindi nang ahas na lumapit. Kahit ang hari ng insekto ay hindi rin nang ahas na lumapit ng madali. Makikita rito na ang nilalang na ito talaga ang kalaban ng Firecloud Ice Edge Bugs. Kasunod nito, hinanap ng grupo ang Silverwing Earth Spirit Fruit. At sa party na ito, ang katayuan ni Mateo ay tahimik ding nagbabago. Noong una, naramdaman ng lahat na kulang ang kanyang lakas at narito siya para samantalahin ang mga benepisyo. Pero ngayon, alam ng lahat na kayang-kaya ni Mateo na kalabanan ang hari ng insekto. Talagang may lakas siya para makipaglaban para sa higit na kahusayan kina Pang Duan at Eldeng. Pagkatapos ng kalahating buwan, sa pamumuno ni Don Pang, sa wakas ay nakarating na ang grupo malapit sa kuweba na iyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Pang Duan at sinabi niya, hindi maganda, may nauna sa atin. Sa mga damuhan sa unahan, bahagya mong napapansin ang ilang mga bakas ng paa. Malinaw na may nakona sa kanila. Sabi ni Mateo, hindi mo kailangang mag-alala. Ayon sa description mo, ang Silverwing Earth Spirit Fruit ay hindi pa ganap na hinog sa ngayon. Kahit na may makatuklas nito, hindi rin nila ito aanihin ngayon. Bahagyang hamupa ang lungkot ni Pang Duan, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Hindi maganda ang pagkakaroon ng mas maraming kakumpetensya. Sa puntong ito, tanging ang tunay na kakayahan lamang ang maipapakita ng isang tao. Sa oras na ito, 7 hanggang 8 figure ang sumulpat mula sa mga makakapal na salita, na tuluyang hamarang sa kalsada. Ang nangunguna ay isang matipunong lalaki, may hawak na malaking espada na may singsing at labis na nakakatakot. Nagbago ang mukha ni Pang Duan at sumigaw siya sa gulat, Dangyo. Kayo na nga. Tumawa si Dangyo at sinabing, hey, iniisip ko kung sino iyon, ikaw pala iyon. Pang Duan, nandito ka rin para sa Silverwing Earth Spirit Fruit, di ba? Umalis ka, ang lugar na ito ay pinamamahalaan na ng iyong ama. Ang kabilang grupo ay may 8 katao. Ang 6th Firmament Divine Lords lamang ang may 4. Kaya naman, hindi sineryoso ni Dangyo si Pang Duan. Sumimangot si Pang Duan at sinabi sa malamig na boses, Dangyo, anong karapatan mong gawin ito? Ako ang unang nakatuklas sa lugar na ito. Humagalpak ng tawa si Dangyo at sinabing, natuklasan mo na.
Hahaha, Pangduan, pakiramdam mo ba ay naiinip ako at espesyal akong pumunta rito para libangin ako? Ano ba? Base sa katotohanang nananalo ako sa mga numero. Ha? Hindi ba't ito ang nakababatang kapatid na si Elding? Biglang nakita ni Dongyo si Elding sa tabi ni Pangduan at halatang medyo nagulat. Nang makita ni Elding si Dongyo, agad siyang tuwang-tuwa sa loob-loob niya. Nang makita siya ni Dongyo sa oras na ito, natawa siya at sinabing, "Kuya Chi, hindi ko inaasahan na makakasalubong kita rito." Sus Mariosep, tama na ako. Kuya, sasamahan ko na kayong lahat ngayon din. Gaya ng sinabi niya, gumalaw ang figure ni Elding, diretsyong sumugod palapit. Nagbago ang mukha ni Pangduan at sinabi niya sa malamig na boses, "Elding, ano ang ibig sabihin nito?" Ngumisi si Elding at sinabing, "Anong ibig sabihin yan?" Hehe, sawa na ako sa inyong mga nakakainis na duwag. Kinontra ninyo ako sa lahat ng aspeto para sa batang ito, at umaasa pa kayong tutulungan ko kayo. Kung hindi lang dahil sa Silverwing Earth Spirit Fruit, matagal na sana akong sumuko. Ngayon, kapag nakita ninyo si Elder Brother Chi, natural lang na sumali ang tatay ninyo sa kumpanya nila. Nang marinig ito ni Jeslan, galit niyang sinabi, "Elding, malinaw na ikaw ang nagpahirap kay Mateo sa lahat ng aspeto. Ngayon, ikaw pa ang sisihin." Malamig na ngumiti si Elding at sinabing, "Ikaw na puta, tumahimik ka para sa tatay mo. Alam mo naman na interesado ako sa'yo, pero nakikipag-usap ka pa sa gigolo na to. Sinasadya naman yun, di ba?" Sinabi ni Pangduan sa seryosong boses, "Elding, nang ahas kang pagtaksilan ang iyong koponan. Gusto mo pa bang mabuhay sa bilog na ito sa hinaharap?" Matagal nang nagmamasid si Dongyo mula sa gilid at halos naiintindihan na niya ang sitwasyon sa panig ni Pangduan. Nang makitang nagtatanong si Pangduan, nagsalita siya, "Manalig ka, walang makakaalam. Ang ihilang ito ay magkakapatid na mapagkakatiwalaan ng China ito. Kung hindi nila sasabihin, natural lang na walang makakaalam. Malinaw na ang kahulugang ito, handa na silang patayin ang mga ito para manahimik sa oras na ito." Nang marinig iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Pangduan, ngunit naintindihan ito ni Elding at nagpakawala ng isang malakas na tawa habang sinasabi, "Hahaha, Pangduan, nakikita mo ba? Ito ang tinatawag na magkapatid. Gusto mong sisihin ang batang iyon." Sinabi ni Dongyo kay Elding, "Sa paglabas ko ngayon, tatawagan sana kita, kuya. Dahil hindi ka pa bumabalik, nami-miss kita. Pero hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito." Ang dalawang taong ito ay ang tinatawag na mga taong magkakatulad ang ugali na naaakit sa isa't isa. Napakaganda ng kanilang relasyon. Kung hindi rin agad magiging traidor si Elding sa sandaling makita niya si Dongyo. Tumawa ng malakas si Elding, "Kuya, sa biyaheng ito, walang gusto itong Lord. Patayin mo na lang ang batang ito. Sana ay matulungan ako ni kuya." Medyo nagulat na tumingin si Dongyo kay Mateo at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabi, "Nakababatang kapatid na Lord, laban sa isang Third Firmament Divine Lord, kailangan mo pa ba akong kumilos? Anong problema mo?" Mataimtim na sabi ni Elding, "Kuya, huwag mong maliitin ang batang ito. Nakipaglaban siya dati sa isang peak middle stage rank 4 bulking at hindi siya napunta sa isang disbentaha. Hindi siya nahuhuli sa lakas mo at ng lakas ko." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon sa panig ni Dongyo. Ang isang Third Firmament Divine Lord ay maaaring makipagbanggaan sa isang peak middle stage rank 4 bulking, masyadong peke ito, di ba? Gayunpaman, alam din ni Dongyo na sa oras na ito, talagang hindi siya mabibiro ni Elding. Kaya naman, sineryoso rin niya ito. "Luis, kayong tatlo ang bahala kay Pangduan. Ang batang ito, aatakihin ko kasama ang nakababatang kapatid na si Lord. Ang iba, bukod sa babaeng iyon, papatayin silang lahat." Inayos ni Dongyo ang mga bagay-bagay. Natarante si Jeslan nang makita ang sitwasyon at sinabing, "Mateo, dal iyan mo. Gamit ang lakas mo, siguradong makakatakas ka." Kasunod ng pagtataksil ni Elding, ang sitwasyon ngayon ay 7-5. Bukod pa rito, sa 9 na tao ng kabilang panig, mayroong 5 na mga eksperto sa Sixth Firmament Divine Lord. Kahit nasaksihan na ni Jeslan ang lakas ni Mateo dati, hindi niya inakalang kaya pa rin ni Mateo na labanan ang kalangitan sa ganitong sitwasyon.
Tumawa ng malakas si Dongyo nang marinig ito at sinabing, tumakas. Girlie, hindi mo ba alam na ang bilis ko, ni Chi, ay walang kapantay sa ilalim ng kalangitan? Kapag kasama ko siya, mahihirapan siyang makatakas kahit pa magpatubo siya ng mga pakpak. Ang Mateo na kanina patahimik ay biglang ngumiti at nagsalita, tumakas. Kailan ko sinabing tatakas ako? Tumawa si Dongyo nang marinig iyon at sinabing, punk, napakatapang. Pero, wala ring silbi. Isuko mo na ang sarili mo sa tadhana. Hindi siya pinansin ni Mateo, ngunit tumingin kay Eldeng at sinabing, hindi kita pinag-abalahan noon, pero hindi ko inaasahan na lalo kang lumala at gusto mo pang patayin ang mga kasama mo ngayon. Hindi dapat mabuhay ang mga taong katulad mo sa mundong ito. Tumawa ng malakas si Eldeng at sinabing, hindi ba dapat ako mabuhay sa mundong ito? Hahaha, Mateo, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko simula nang makapasok ako sa bundok. Kuya Chi, huwag mo na siyang pagsalitaan ng mga kalokohan. Ipaalam natin sa kanya kung sino ang hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Sige. Hamanin ko ang batang ito, at titignan ko kung kasing kahanga-hanga siya ng sinabi mo. Gaya ng sinabi niya, iwinawagayway ni Dongyo ang malaking espadang may singsing at sumugod patungo kay Mateo. Kasabay nito, gumalaw din si Eldeng. Kamangha-mangha ang kaguluhan ng sabay-sabay na umaatake ang dalawang makapangyarihang Sixth Firmament Divine Lords. Lalo na si Dongyo, ang bilis niya talaga. Ang tila mabigat na malaking singsing na sable ay dumating sa harap ni Mateo sa isang kisap mata. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Mateo, mabilis na nabubuo ang isang selyo sa kanyang kamay. Swoosh! Sus Mariosep! Ipinakita ni Mateo ang batas pangkalawakan, mabilis na naiwasan ang sable ni Dongyo. Sinubukan ng pagkakataon kung saan hamina na ang momentum ng kanyang sable, biglang bumitaw ang selyo. Selyo ng Nirvana. Alam ni Eldeng na hindi kayang tadteren ng sable ni Dongyo si Mateo at akmang susundan niya ito ng espada, ngunit natuklasan niya na isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang ipinadala patungo sa kanya. Putok! Isang malakas na kalabog, direktang lumipad pa atras si Eldeng, mabilis na sumabog ang sariwang dugo, at mabilis na naglaho ang kanyang aura. Parang may mali kang naintindihan. Ang hindi mo pagpatay sa iyo ay dahil masyado kang mahina, at hindi dahil masyado kang malakas, malamig na sabi ni Mateo. 1738. Sa isang selyo lang, malubhang nasugatan si Eldeng at naghihingalo. Habang tumataas ng tumataas ang kaharian ni Mateo, ang kapangyarihan ng Nirvana Seal ay lumalakas din sa bawat araw na lumilipez. Noong kakapasok pa lang ni Mateo sa Third Firmament Divine Vortex, ang lakas niya ay nalampasan na ang Sixth Firmament Divine Lord na si Ruhan. Ngayon, naabot na niya ang tugatog ng Third Firmament Divine Vortex. Ang lakas na tulad ng kay Eldeng ay hindi na sulit banggitin pa sa harap niya. Ang nakakatawa ay naprovoke pa niya si Mateo habang ginagawa iyon. Nang matamaan ng Nirvana Seal, mabilis na naglaho ang sigla ni Eldeng, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Alam niyang napakalakas ni Mateo, pero hindi niya kailanman inakalang noong nakipaglaban si Mateo sa hari ng insekto, hindi pa pala ito ang buong lakas niya. Isang tagapag-alaga ng katawan. Biro lang iyon. Biro lang iyon. Paano niya nalaman na noon ay limitado si Yuan sa lahat ng uri ng kondisyon? Hindi kumbenyenteng patayin ang hari ng insekto. Iyon lang. Ang ipinakita ay natural na hindi ang kanyang tunay na lakas. Sa oras na ito, ang iba ay tumigil din sa pakikipaglaban, gulat na tumingin sa gilid na ito. Ang pangit ng ekspresyon ni Dongyo. Hindi man lang kayang hawakan ng sable niya ang mga gilid ng manggas ni Mateo. Batas sa espasyo. Kakaiba ba ang batang ito? Paano niya mauunawaan ang ganitong misteryosong kapangyarihan ng batas? Kay Kuya Chi, ay iligtas mo ako. Ginamit ni Eldeng ang huling lakas niya at sumigaw. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dongyo. Bigla siyang nagsalita ng may kaba, ikaw na naman, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Mamatay ka na. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Dongyo ang malaking singsing na sable, isang guhit ng liwanag ng sable ang kumawala. Ang kaawa-awang si Eldeng ay direktang nahati sa dalawa. Bago mamatay, umaasa pa rin siya na ililigtas ako ni Dongyo.
Sino ang mag-aakala na binigyan siya ni Dangyo ng isang hiwa gamit ang isang backhand? Tinamaan ni Dangyo si Eldeng gamit ang isang sable, ikinuyom ang mga kamao kay Mateo, at nakangiting sinabi, "Haha, kuya, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Malinaw na ginagamit ako nitong si Eldeng. Alam kong hindi ito pinapansin ni kuya." Masyadong mabilis ang naging pag-ikot ng eksena, lahat ay natulala sa pagkamangha. Medyo walang hiya rin pala itong si Dangyo, di ba? Pero sa Sky Demon Mountain Range, madalas mangyari ang ganitong bagay. Pagkatapos ng sorpresa, lahat ay nakaramdam ng kapanatagan. Sa lugar na ito, tanging mga walang hanggang interes lamang ang naroon, walang mga walang hanggang kaaway. Nakahinga rin ng maluwag si Pang Duan. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Mateo ay ganito kalakas, na tinalo niya si Eldeng sa isang atake lang. Malinaw na naramdaman ni Dangyo na hindi siya dapat paglaruan at umatras. Matagal nang nanunood si Mateo mula sa gilid, malamig ang mga mata, pinapanood si Dangyo na magtanghal. Pero sa pagkakataong ito, bahagyang ngumiti si Mateo, maling pagkakaintindi. Sa tingin ko ay hindi ito isang hindi pagkakaintindi. Kung kulang lang ang lakas ko, ako sana ang nakahiga sa lupa ngayon, hindi ba? Sabi ni Dangyo nang may awkward na tingin. Ito ay isa lamang talagang hindi pagkakaunawaan. Mahal kong ama, hindi tayo magkakaroon ng pagkakasundo kung walang alitan. Sa hinaharap, ako, si Dangyo, ay makikipagkaibigan sa iyo. Tumingin si Mateo kay Dangyo at sinabing may ngiti na hindi naman talagang ngiti, mukhang hindi mo pa naiisip ang sitwasyon. Karapat-dapat ka bang makipagkaibigan sa akin? Nagbago ang ekspresyon ni Dangyo at namutla ang kanyang mukha habang sinasabi niya sa isang seryosong boses, "Brat, magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli. Sa Sky Demon Mountain Range na ito, magkikita rin ang lahat sa kalaunan. Kailangan mo bang ipilit ang pakikipaglaban hanggang kamatayan? Maganda ang iyong lakas, ngunit mayroon tayong 4 na Sixth Firmament Divine Lords. Kung talagang lalaban tayo hanggang sa wakas, hindi pa rin alam kung sino ang mabubuhay at mamamatay." Nang marinig iyon ni Mateo, ngumiti siya at sinabing, "Ang tiwala mo talaga." Malamig na ngumiti si Dangyo at sinabing, "May tiwala ka ba? Ang iyong ama ay gumala ng walang harang sa Sky Demon Mountain Range sa loob ng maraming taon, paano ako mabubuhay ng walang kaunting tiwala sa sarili?" Luis, mukhang gustong subukan ng nakababatang kapatid na ito ang ating mga kasanayan. Sabay-sabay tayong umatake. Nagtipon din ang 3 Sixth Firmament Divine Lords nang marinig nila iyon. Nakahinga ng maluwag si Pang Duan, iniisip na tapos na ang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na tatanggi pala si Mateo na itigil ang usapin. Kahit malakas si Mateo, ang pakikipaglaban sa 2 laban sa 4 ay hindi pa rin maganda. Pero sa oras na ito, ang tanging pagpipilian niya ay ang makipagtulungan kay Mateo. Pero malamig na sinabi ni Mateo, "Boss Duan, manood ka lang sa tabi. Mga kumpol lang ng mga manok na gawa sa luwad at mga asong gawa sa palayok, hindi pa sila pinapansin ng batang amo na ito." Nagulat ang lahat. Humagalpak ng malakas si Dangyo at sinabing, "Hahaha, isang magaling na manok na gawa sa luwad at asong gawa sa palayok. Gustong makita ng tatay mo kung may tunay kang kakayahan o nagyayabang ka lang." Hinugot ni Mateo ang Junie Sword at malamig na sinabi, "Hindi mo ba malalaman kung susubukan mo?" Habang nagsasalita, isang napakalakas na hangarin sa espada ang sumikat sa kalangitan, ang kanyang figure ay naging ilusyon din. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dangyo at sumigaw siya, pagsasama ng mga batas. Gayunpaman, wala nang oras para mabigla siya. Sumugod na si Mateo palapit. Si Mateo na nagpakita ng batas pangkalawakan, gaano kabilis ang kanyang mga galaw. Hindi niya ginamit ang Spirit Concealing Sword. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga ordinaryong batas, ang kapangyarihan ay talagang kakilakilabot. Sumugod si Mateo sa gitna ng 4 na parang isang tigre na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa, at pinigilan ang 4 hanggang sa hindi na maiangat ang kanilang mga ulo. Sa isang iglap, nasugatan ang lahat ng katawan ng 4 na tao. Nakahuli ng puwang si Mateo, naglabas ng espada, at tumusok patungo sa puso ni Dangyo. Labis na nabahala si Dangyo, huli na ang lahat sa kagustuhang umiwas. Instinktibo niyang itinaas ang malaking singsing na sable para harangan. Clank!
Isang malakas na tunog ng pagbangga ng metal ang narinig. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Dangyo, at mabilis na naglaho ang kanyang sigla. Binasag ng espada ni Mateo ang malaking singsing na sable sa dalawa, hindi nabawasan ang natitirang puwersa, diretso itong tumama sa puso. Sa tingin mo ba ay mga manok na gawa sa luwad at asong palayok kayo o hindi? Malamig na sabi ni Mateo. Ang tatlo pang tao ay hingal na hingal, ang kanilang mga katawan ay nagtamo ng matinding pinsala, ang mga mata ay puno ng takot. Napakalakas ng Third Firmament Divine Lord na nasa harap nila. Malakas hanggang sa nawala ng pag-asa ang mga tao. Pinanood ni Pang Duan hanggang sa pumuti ang mukha niya at gulat na sinabi, ang Ghost King Great Ringed Saber ni Dangyo ay isang middle grade Divine Lord Mystic Treasure. Ito ay talagang nahati sa kalahati ng isang espada. Bagamat ang espada ni Mateo ay isang mataas na uri ng Mystic Treasure ng Divine Lord, ang paghangad na masira ang isang middle grade Divine Lord Mystic Treasure ay hindi rin ganoon kadali. May isip ng isa kung gaano kalakas ang puwersa sa isang espada ni Mateo. Itinabi ni Mateo ang mahabang espada. Nanghihinang bumagsak sa lupa si Dangyo at wala ng buhay. Paano pa kaya makakagawa ng hakbang ang tatlong taong si Luis? Lumuhad siya ng diretso at sinabing may malungkot na mukha, sir, iligtas po ninyo ang aming buhay. Ang hamak na ito. Ang hamak na ito ay may mga mata ngunit hindi niya nakilala ang bundok tay. Nagmamakaawa po ako sa inyong kamahalan na iligtas po ninyo ang aming buhay. Hindi sila pinansin ni Mateo at sinabi kay Pang Duan, Boss Duan, ang mga taong ito ay hahayaan mo na lang na ikaw ang bahala. Sa ganitong bagay, natural na si Boss Duan ang pinakamahusay. Sinukat niya ang lahat ng gamit ng mga taong ito papasok sa bundok, pagkatapos ay direktang pinaligaw ang mga ito. Dahil hinayaan na lang ni Mateo na siya ang bahala, natural lang na wala na siyang balak pumatay. Nabuhay si Pang Duan ng napakaraming taon, natural lang na mahahalata niya ito. Ang grupo ni Dangyo ay talagang nakakuha ng maraming magagandang bagay. Maaari itong ibenta sa mataas na presyo. Siyempre, dahil sa mga likas na kayamanang ito, natural lang na hinayaan ni Pang Duan si Mateo na unang pumili. Tungkol sa mga gamot na may kinalaman sa espiritu, palaging tinatanggap ni Mateo ang lahat ng dumarating. Pumili siya ng ilan na kailangan niya. Ngunit ang iba ay hindi niya ito pinapansin. Pagkatapos ng lahat ng ito, saka lang nakahinga ng maluwag ang lahat. Iba na ang dating ng mga titig ng mga taong muling tumingin kay Mateo. Maging si Pang Duan, ang kanyang mga mata nang tumingin kay Mateo ay puno rin ng pagkamangha. Sige, oras na rin. Malamang nahinog na ang Silver Wing Earth Spirit Fruit. Malamang hindi na kayang pigilan ng mga Purple-Eyed Devil Ape na iyon ang kanilang mga sarili. Maya-maya, aakitin ko ang mga Purple-Eyed Devil Ape palayo. Pumitas kayo ng Silver Wing Earth Spirit Fruit at Green Vine Emerald Net Flower. Dalhin ninyo ang pulbos na ito sa inyo. Kapag inatake kayo ng mga Darnite Poison Bat na iyon, ikalat ninyo ito, hindi sila maglalakas loob na lumapit. Gaya ng sinabi niya, kumuha si Mateo ng ilang pakete ng medicinal powder at inihagis ito sa iilang tao. 1739. Tahimik na palihim na lumapit ang grupo sa kuweba. Bigla, sunod-sunod na ungol ang narinig mula sa harapan. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo at sinabi niya, hindi maganda, ang aura na ito. Nabaliw ang Purple-Eyed Devil Ape. Namutla rin ang mga mukha ng ibang tao. Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa harap ay nagpabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Namumula ang kutis ni Pang Duan nang sabihin niya, kapag nagwala ang Purple-Eyed Devil Ape, ang lakas nito ay kayang kapantay ng isang 7th Firmament Divine Lord. Ito. Ano ang dapat nating gawin? Tila lahat ay nasa malalim na pag-iisip dahil sa kanyang mga sinabi. Ngunit naputol ito nang makita nila ang isang Purple-Eyed Devil Ape na nakikipaglaban sa isang behemoth. Ang lakas ng higanteng iyon ay walang kapantay din ang lakas, umaabot na sa pinakamataas na antas ng Middle Stage Rank 4. Gayunpaman, ang Purple-Eyed Devil Ape matapos magwala ay malinaw na mas malakas ng kaunti. Parang dalawang bola ng kanya ng isang pares ng malalaking kamao, tinatamaan ang higanteng iyon hanggang sa wala na itong kahit kaunting lakas para gumanti. Napakahusay ng paningin ni Mateo, sa isang tingin lang ay nakita niya na ang Silver Wing Earth Spirit Fruit sa loob ng kuweba ay hinog na. Halatang naakit ang higanteng ito.
Kapag naasikaso na ng Purple-Eyed Devil Ape ang higanteng ito, tiyak na pupulutin nito agad ang Silverwing Earth Spirit Fruit. Isa itong Scarlet Armored Beast. Hindi nakakapagtaka na kaya nitong pilitin ang Purple-Eyed Devil Ape na magwala. Sabi ni Mateo. Naramdaman ni Jeslan ang nagngangalit na lakas ng Purple-Eyed Devil Ape. Namumula ang mukha niya na parang papel habang sinasabi niya, Mateo, bakit hindi? Tayo sumuko. Masyadong malakas ang Purple-Eyed Devil Ape na ito. Kahit malakas ang lakas mo, pero hindi na nagpatuloy si Jeslan, ngunit malinaw na ang kanyang ibig sabihin. Malamang na hindi si Mateo ang katapat ng Purple-Eyed Devil Ape na ito, kaya mas mabuting huwag ng sumugal. Lahat ay may punto sa kanilang mga puso. Kahit na ang lakas ni Mateo ay napakalakas at kaya niyang gamitin ang mga powerhouse ng 6th Firmament Divine Lord kahit isang beses lang, para harapin ang 7th Firmament Divine Lords, hindi pa rin ito sapat. Sa pagitan ng isang 7th Firmament Divine Lord at ng 6th Firmament Divine Lord, mayroong napakalaking hadlang. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas. Kung kayang-kaya ni Mateo na maging isang 4th Firmament Divine Lord, magiging madali lang iyon. Gayunpaman, si Mateo ay isa pa lamang 3rd Firmament Divine Lord sa ngayon. 2 yugto na lang ang layo niya sa berserk na Purple-Eyed Devil Ape. Ang ganitong uri ng kakulangan ay hindi kayang punan ng talento. Tutal, sa pagitan ng bawat maliit na kaharian ng Divine Lord Realm, napakalaki rin ng agwat, lalo na ang 2 yugto. Ibinuka ni Pang Duan ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Alam niyang wala siyang karapatang magsalita ngayon. Pero kahit hayaan na lang siyang umatras ngayon, wala talaga siyang gana. Kasama si Mateo sa Evil Water Ravine, sumugal din siya ng malaki. Sa huli, nauwi lang sa wala ang lahat, paano siya magiging handa. Sa oras na ito, nakarinig sila ng malakas na ingay sa di kalayuan. Direktang pinalipad ng bakal na kamao ng Purple-Eyed Devil Ape ang Scarlet Armored Beast, dahilan para ito ay mamatay ng tuluyan. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, ang kanyang figure ay kumari pa ng takbo palabas na parang kidlat. Isagawa ayon sa orihinal na plano. Pagkasabi nito, nawala ang anyo ni Mateo. Nang muli siyang lumitaw, nakarating na siya sa paligid ng Purple-Eyed Devil Ape. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng 4 na tao, hindi nila inaasahan na ganoon pala determinado si Mateo. Huli na rin ang lahat kahit gusto na nilang pigilan ito. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Pang Duan at nagngingit-ngit siya at sinabing, si Brother Crosswell ay tunay na isang taong pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Ang mahanap siya sa pagkakataong ito ay isang biyaya para sa akin, kay Pang Duan. Sa mga koponan ng Sky Demon Mountain Range, ang makatagpo ng ganitong uri ng kaibigan ay talagang isang pambihirang uri. Nag-aalalang sabi ni Jeslan, oo, mabuting tao si Kuya Crosswell. Gaya ng kasabihan, ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Ganito talaga ang nangyari. Nang harapin ng isang makapangyarihang kalaban, buong tapang na humakbang si Mateo nang walang pag-aalinlangan. Sino ang hindi matitinag sa ganitong damdamin? Humakbang si Mateo papunta sa kawalan at sumugod patungo sa kuweba. Nakakagulat na ang kanyang layunin ay ang Silverwing Earth Spirit Fruit. Katatapos lang malutas ng Purple-Eyed Devil Ape ang isang makapangyarihang kalaban. Hindi na nito inaasahan na may isa pang lilito, nagalit ito ng husto hanggang sa sumigaw ito ng malakas. Kasalukuyan itong nasa isang nagwawala na estado. Ang aura nito ay napakalakas. Nang makita si Mateo, itinaas nito ang kamay. Isa itong suntok, ang bilis ay napakabilis. Habang nasa ilalim ng nagwawala ang Purple-Eyed Devil Ape, apalakas man o bilis, ito ay biglang pumailang lang. Kahit gumamit si Mateo ng spatial law, napakalaki pa rin ng pagkakaiba. Sa oras na lumipad ang mga kislap mula sa isang batong pingkian, nakasagupan ni Mateo ang Purple-Eyed Devil Ape. Sa sandaling kumilos siya, iyon na ang pinakamalakas niyang atake. Espada na nagtatago ng espiritu. Damugong. Pakiramdam ni Mateo ay nagbago ang posisyon ng kanyang mga laman loob, parang lumilipad palabas paatras, habang ang sariwang dugo ay mabilis na bumulwak sa hangin. Ngunit ang Purple-Eyed Devil Ape ay hindi rin gaanong mas mahusay. Ang espadang ito ni Mateo ay walang kapantay na bilis at mabangis at talagang nagbukas ng sugat sa dibdib nito. Umungol. Umungol. Galit na galit ang Purple-Eyed Devil Ape.
Isang tao mula sa Third Firmament Divine Lord ang talagang nakasakit dito. Ang mababangges na hayop ay may mabangis at malupit na ugali noong una pa lamang. Sa ilalim ng galit nito sa oras na ito, lalo pa itong nabaliw. Sa di kalayuan, si Pang Duan at ang iba pa ay nagpakita ng gulat na mga tingin, habang nakatingin sa eksenang ito ng may labis na pagkabigla. Napakalakas. Lumalabas na ito ang tunay na lakas ni Brother Crosswell. Ang espada kanina ay talagang nakakatakot. Gulat na sabi ni Pang Duan. At nasugatan ng isang Third Firmament Divine Lord ang Purple-Eyed Devil Ape matapos siyang magwala, tumawid sa dalawang yugto. Ito ay napakahirap isipin. Bulalas ni Jeslan, hindi nakakapagtaka na si Brother Crosswell ay palaging kalmado at mahinahon. Lumalabas na si Eldeng ay mga payaso lamang na tumatalon-talon sa kanyang paningin. Mga ordinaryong ikatlong langit na banal na Panginoon, kalimutan na natin ang pakikipaglaban sa Purple-Eyed Devil Ape, maaari silang tamaan ng giniling na karne ng isang hampas ng palad ng kabilang panig na mahigit 100 talampakan ang layo. Pero malakas na nakipagpalitan si Mateo ng suntok sa Purple-Eyed Devil Ape at nasugatan pa ang kabilang panig. Masyado nitong binaliwala ang sentido komon. Biglang nagbago ang mukha ni Pang Duan at sinabi niya, "Teka, pagkatapos magwala ng lalaking ito, kahit pa man depensa o pagbangon, masasabing kakaiba ito. Wala lang itong kinalaman sa kahit kaunting pinsalang ito." Nakita lamang nito ang sugat sa dibdib ng Purple-Eyed Devil Ape habang nagpapagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Umungol. Umungol. Itinaas ng Purple-Eyed Devil Ape ang ulo nito sa langit at umungol ng matagal, kinabog ang dibdib nito ng 2 beses ng malakas, pagkatapos ay lumipad ang katawan nito na parang bola ng kanyan. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ang Purple-Eyed Devil Ape na ito ay talagang napakalakas. Ang espadang iyon ngayon ay halos ang pinakamalakas niyang atake. Sa totoo lang, mababaw na sugat lang ang iniwan nito sa katawan ng kabilang panig. Ngunit ang layunin niya ay hindi ang makipaglaban ng harapan sa Purple-Eyed Devil Ape kundi ang maakit ang kabilang panig palayo. Kaya naman, hiniram niya ang counter-shock, isang figure na mabilis na lumalabas na parang kidlat. Napakabilis. Lihim na nagulat si Mateo sa kanyang puso. Tila lumampas sa kanyang inaasahan ang bilis ng Purple-Eyed Devil Ape na ito. Dahil sa nauunawaan ni Mateo ang batas sa espasyo, ang kanyang bilis ay higit na nalampasan ang bilis ng mga ordinaryong tao. Kahit ang mga Sixth Firmament Divine Lords ay hindi rin makasabay sa kanyang bilis. Pero itong Purple-Eyed Devil Ape na ito, matapos magwala, ay mas mabilis pa pala kaysa sa kanya. Matagal nang hindi nakakaramdam si Mateo ng ganito kalaking pang-aapi. Hindi niya inaasahan na mapipilitin siyang madapuan ng isang mabangis na halimaw sa ganitong antas ngayon. Isang unggoy at isang tao, parehong napakabilis, at sa isang iglap ay nawala sa paningin ng lahat. Dinala ni Pang Duan ang lahat at ipinakita ang kanilang mga figure, at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng kuweba. Natarante si Jeslan at sinabing, ang bilis pala ng Purple-Eyed Devil Ape na yan. Magiging maayos din ang lahat kay Brother Crosswell, di ba? Labis na nag-aalala si Jeslan para kay Mateo, ang mga salita niya ay may kaakibat na paghikbi. Napakapangit din ng ekspresyon ni Pang Duan, ngunit sinabi pa rin niya, ito ang pagkakataong isinugal ni Brother Crosswell ang kanyang buhay para sa atin. Kung hindi natin ito magagawa ng maayos, masyado natin siyang bibiguin. Maswerte si Brother Crosswell. Tiyak na magiging maayos siya. 1740. Hindi kalayuan, may isang halaman na kasing taas ng kalahati ng isang normal na tao. Sa halaman, 7 hanggang 8 malabugho-puting prutas ang tumutubo rito. Nakakagulat na ang mga ito ay ang Silverwing Earth Spirit Fruits. Iilang tao lang ang umakyat kay Pang Duan at kinuha ang lahat ng Silverwing Earth Spirit Fruits na ito sa kanilang mga bag, nang walang anumang hadlang. Kasunod nito, naglakad sila patungo sa kailaliman ng kuweba at natuklasan nga nila ang isang malaking lugar ng Green Vine Emerald Net Flowers. Sinabi ni Pang Duan ng may bagong emosyon, si Brother Crosswell ay tunay na isang pambihirang talento, alam niya ang mga gawin ng mga gamot na ito na parang palad niya. Sabi ni Jeslan, kaya niya pang lutisin ang laso ng Firecloud Ice Edge Bog, kaya ano ang silbi ng bit na ito? Tumango si Pang Duan at sinabing, maghanda kayong lahat. Mag-ingat sa palihim na pag-atake ng Darnite Poison Bats.
Tumango ang ilang tao bilang tugon, inihanda ang pulbos na ibinigay ni Mateo. Sa puntong ito, lubos na silang kumbinsido sa lakas ni Mateo. Sinabi ni Mateo na kapakipakinabang ang pulbos na ito, kung gayon tiyak na kapakipakinabang ito. Kung hindi, ang antas ng panganib ng mga Darnite Poison Bat na ito ay hindi bababa sa antas ng panganib ng mga Purple-Eyed Devil Ape. Paano sila makakagalaw? Ang iilang tao ay naghanda at nagsimulang tipunin ang mga bulaklak na Green Vine Emerald Net. Sa oras na ito, isang serye ng mga tunog ng pagaspas ng pakpak ang nagmula sa loob ng kuweba. Para lamang makita ang isang siksikan at malaking kawan ng mga paniki na mabilis na sumusulpot patungo sa apat na tao. Ang mga paniking ito ay pawang kasinlaki ng ulo ng tao, mukhang mabangis, at walang kapantay na bangis. Umalis ka! Biglang umungal ng malakas si Pang Duan, direktang ikinalat sa ere ang pulbos na ginawa ni Mateo. Ganoon din ang ginawa ng iba. Langit-ngit, langit-ngit. Ang dating agresibo at mababangas na Darnite Poison Bats ay biglang nagpakawalan ng matinis na sigaw. Ang mga paniking na bahira ng pulbos ay sandaling nagpumiglas at mabilis na naging lawa ng dugo. Ang iba pang Darnite Poison Bats ay parang nakaharap din sa isang malaking kalaban, umiikot sa kalangitan, hindi nangangahas na lumapit. Nang makita ng iilang tao ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mamangha sa gulat. Napakalakas ng pulbos na ito, ang mababangas na halimaw sa ikaapat na ranggo ay nalipol sa isang kisap mata. Parang pulbos na pangtunaw ng bangkay ang bagay na ito, pero ang kapangyarihan ay alam ng Diyos kung gaano karaming beses na mas malakas. Lihim na nabahala si Pang Duan at sinabi sa isang seryosong boses, bilasan mo ang pagkilos. Hindi nang ahas na magpaliban ang iilang tao, at dali-daling itinago ang mga Green Vine Emerald Net Flowers na ito. Walang magawang pinanood ng mga Darnite Poison Bats ang kilos ng iilang tao ngunit hindi sila naglakas loob na sumulong. Ang pulbos na nakakalat sa hangin ay isang nakamamatay na banta sa kanila. Tinipon ni na Pang Duan at ng iba pa ang lahat ng mga bulaklak na Green Vine Emerald Net na ito at dali-daling umatras. Nang makalabas ang ilang tao sa kuweba, isang walang kapantay na makapangyarihang aura ang biglang dumating mula sa malayo kasabay ng isang alulong. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Pang Duan at napasigaw siya sa gulat, hindi maganda, ang Purple-Eyed Devil Ape yan. Pwede bang? Tumulo ang mga luha ni Jeslan, umiling dahil ayaw niyang maniwala habang sinasabing, hindi. Kuya Croswell, hindi siya mamamatay. Sinabi ni Pang Duan sa seryosong boses, hindi ito ang tamang oras para sabihin ito, kung maabutin tayo ng Purple-Eyed Devil Ape, siguradong patay na tayo. Dali, tumakbo na kayo. Paano nagawang manatili ng iilang tao? Lahat sila ay nag-ipon ng kanilang bilis hanggang sa limitasyon, gustong paalisan ang Purple-Eyed Devil Ape. Umungol. Umungol. Ang mga ungol ng Purple-Eyed Devil Ape ay dumating ng malapitan mula sa malayo, ang bilis nito ay napakabilis. Lumingon si Pang Duan para tumingin, agad na nanlamig ang kanyang puso. Ang Purple-Eyed Devil Ape na iyon ay labis na nagwawala ngayon, kasama ang dalawa nitong napakalaking mata na naglalabas ng lilang liwanag na pumupukaw sa kaluluwa ng mga tao. Ito ang tanda ng sukdulang pagwawala ng Purple-Eyed Devil Ape. Ang Purple-Eyed Devil Ape sa ilalim ng estadong ito, ang lakas nito ay pinaka-nakakatakot. Kailangang malaman ng isa, kahit si Mateo ay hindi kayang iwaksi ang Purple-Eyed Devil Ape, lalo na ang mga taong ito. Sa apat na tao, ang lakas ni Jeslan ang pinakamahina, at ang bilis din niya ang pinakamabagal. Sa isang sipol, naabutan na siya ng Purple-Eyed Devil Ape. Biglang tumigil si Jeslan, tiningnan ang Purple-Eyed Devil Ape nang may mapagpasyang tingin, at sinabing, halimaw ka, para mapatay ko talaga si Brother Croswell, lalabanan kita. Pagkatapos magsalita, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugod patungo sa Purple-Eyed Devil Ape dala ang isang espada. Alam ni Jeslan na isa itong suicide attack, ngunit ayaw na niyang tumakbo pa. Nang makita ni Pang Duan at ng iba pa ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mamatla sa takot. Pero nagpakita na siya ng mapagpasyang tingin, nagngingit-ngit, at sinabing, Sus Mariosep, lalaban din sa'yo ang tatay mo. Sama-sama kayong umatake, maghiganti kayo, Brother Croswell. Pagkatapos magsalita, bigla siyang sumiklab, at nauna pang ang dumating kahit na mas huli na siyang bumangon, sumugod patungo sa Purple-Eyed Devil Ape.
Gayunpaman, hanggang sa maging kulay lila ang mata ng Diablo, ang kahangahangang momentum nito ay tunay na walang kapantay na kakilakilabot. Bago pa man makalapit dito, nakaramdam na ang apat na tao ng matinding pressure, na para bang naging mabagal din ang kanilang mga galaw. Umungol. Ang bakal na braso ng Purple-Eyed Devil Ape ay humampas, isang nakakatakot na hangin ng palma ang dumaan. Hindi pa dumarating ang hanging parang palma at umiihip na ito hanggang sa ang apat na tao ay nagpagulong-gulong mula kanan pa kaliwa. Hindi naman talaga ganoon kataas ang laban. Masyadong mabilis ang sampal ng Purple-Eyed Devil Ape, at agad itong nakarating sa harap ng apat na tao. Sa paglipag ng palma na ito, tiyak na mamamatay ang apat. Sa kritikal na sandali, isang figure ang biglang sumugod mula sa kawalan, diretsyong tinutukan ang mga mata ng Purple-Eyed Devil Ape. Masyado itong biglaan, kahit ang Purple-Eyed Devil Ape ay hindi rin nakareact ng maayos. Pero masasabing kasing bilis ng reaksyon ng Purple-Eyed Devil Ape, agad na hinampas ng isa pang bakal na braso ang palad nito patungo sa figurang iyon. Puchi. Umungol. Apat na tao ang napalo habang lumilipad kay Pang Duan. Si Mateo na sumugod palabas ng kawalan ay napalo rin habang lumilipad. Gayunpaman, ang mga mata ng Purple-Eyed Devil Ape ay nasugatan ng mabilis at mabangis na enerhiya ng espada ni Mateo, at patuloy itong nasasaktan hanggang sa ito ay umungol. Magtago ka sa mas malayo. Bumuga si Mateo ng malaking dugo habang sumisigaw ng malakas. Nang makitang hindi pa patay si Mateo, hindi napigilan ng apat na tao ang labis na matuwa. Nang marinig ang ungol ni Mateo, bigla rin silang nagising at umiwas sa malayo. Mariing pinigilan ni Mateo ang kanyang gulat na mga laman loob at itinago ang Junie Sword. Habang sumisigaw sa sakit ang Purple-Eyed Devil Ape, biglang lumitaw ang Tai Chi diagram sa kanyang kamay. Sa kalayuan, nang makita ni Pang Duan at ng iba pa ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Ito ang maalamat na Great Dao Pill Refinement. Diyos ko! Gulat na sabi ni Pang Duan. Para lamang makita ang isang tabletang panggamot na unti-unting namumuo at nabubuo sa gitna ng Tai Chi diagram. Dati, hinahabol ng Purple-Eyed Devil Ape si Mateo, mukhang hahabol na ito. Ngunit biglang lumingon ang Purple-Eyed Devil Ape at bumalik sa direksyon ng kuweba. Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, hindi niya maiwasang mamaatlas sa takot, alam niyang mataas ang talino ng lalaking ito, at napagtanto na isa itong tukana para akitin ang tigre palabas ng kabundukan. Lihim na naisip ni Mateo sa sarili na hindi ito maganda. Sa ganitong bilis, malamang na mahihirapan ang iilan sa kanila na makatakas. Alam niya na ang labanang ito ay malamang na hindi na maiiwasan. Akala niya noong una ay gagana ang pag-akit sa kalaban palayo sa kanilang base, sino ba naman ang mag-aakala na ang talino ng Purple-Eyed Devil Ape na ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Pero sa kasalukuyan niyang lakas, hindi siya ang katapat ng Purple-Eyed Devil Ape. Sa pagmamadali, ang figure ni Mateo ay mabilis na lumipad, papasok sa World Suppressing Steel, at hinayaan si Cooper na himukin ang Purple Extreme Hall na lumipad ng mabilis patungo sa direksyon ng kuweba. Sa loob ng espasyo ng World Suppressing Steel, ginamit ni Mateo ang Netherworld Dark Fragrance Flower na kakakuha lang at nagsimulang magsagawa ng pill refinement. Sa simula, matagal nang hinihimok ni Cooper ang Purple Extreme Hall, tahimik na sinusundan sina Jeslan at ang iba pa, hinihintay na lamang ang tagumpay ng pagpipino ni Mateo. Sino ang mag-aakala na sa oras na ito, si Jeslan ay lumingon at nakipagbanggaan ng harapan sa Purple-Eyed Devil Ape. Dahil sa kawalan ng magawa, sumuko na lamang si Mateo sa pagpipino ng tableta at gumawa ng hakbang para palihim na atakihin ang Purple-Eyed Devil Ape sa oras na kailangan bago lumipad ang mga kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Gayunpaman, ang gamot na gamot ay pino sa kalagitnaan. Kung hindi ito matagumpay na mapino, ito ay kamatayan pa rin. Ang kaunting pinsalang ito ay hindi nakamamatay sa Purple-Eyed Devil Ape. Kaya naman, direktang pinino ni Mateo ang medicinal embryo sa loob ng Profound Yellow Cauldron at agad na pinino ang tableta gamit ang Great Dao. Dahil sa pagkaantala ng oras, naabot na ng medicinal pill ni Mateo ang huling sandali. Sa maikling panahong ito, malakas na sumigaw si Mateo ng condense, sa wakas ay matagumpay na napino ang medicinal pill. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.